Movie recap Tagalog here. Dalawang ama na handang maging halimaw para sa kanilang mga anak ang haharap sa isa't isa. Si Panho ay isang judge na iginagalang ng lahat. Siya ay mabait at may malasakit sa kapwa. Namumuhay siya ng matagumpay, walang bahid ang kanyang nakaraan, at taglay niya ang matibay na paniniwala sa katuwiran at isang malakas na pakiramdam ng hustisya. Samantala, si Gang Yun ay isang malupit na pinuno ng isang kriminal na organisasyon. Siya ay malamig ang puso at may nakakatakot na presensya. Isa siyang taong kinatatakutan ng lahat, ngunit bilang ama, nagpapakita siya ng matinding at walang sawang pagmamahal sa kanyang anak. Nagsisimula ang serye sa lalaking ito, isang chairman na kasalukuyang nagsisilbi ng sentensya sa bilangguan. Ngunit kahit naroon siya, ang lugar na iyon ay kanyang teritoryo. Absoluto ang kapangyarihan ng chairman. Maging ang mga gwardiya ng bilangguan ay kailangang sumunod sa kanyang mga utos. Sa kabila ng pagkakabilanggo, lihim niyang kinokontrol ang lahat ng galaw sa labas. Sa araw na iyon, nakatanggap ang chairman ng isang kakilakilabot na balita. Namatay ang kanyang anak sa isang aksidente sa sasakyan. Sa isang utos lamang, pinilit ni Gang Yun ang mga gwardiya ng bilangguan na agad siyang palayain dahil nais niyang personal na ipaghiganti ang kanyang anak. Nagkataon na kaarawan ng kanyang anak noong araw na iyon, kaya binigyan niya ito ng motorsiklo bilang regalo. Hindi inaasahan na ang regalong iyon ang magiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Habang nagmamaneho ng motorsiklo ang binata, biglang bumangga ng harapan sa kanya ang isang puting sasakyan. Ang matinding banggaan ay agad na kumitil sa kanyang buhay. Ang salarin, sa matinding takot, ay tumakas mula sa lugar ng insidente. Laking gulat nang matuklasan na siya pala ang anak ng isang tanyag na judge. Si Panho ay isang lubhang matuwid na tao. Hindi siya kailanman yumuko sa anumang kapangyarihan. Ang araw ding iyon ay anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi niya alam na palihim na binisita ng kanyang anak ang puntod ng kanyang ina. Sa kanyang pag-uwi, emosyonal pa rin si Ho Yang. Sa sandaling iyon, biglang inatake siya ng hika. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang gamot upang maibsan ito. Ngunit sa isang sandali ng kawalan ng pag-iingat, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at diretso itong bumangga sa paparating na motorsiklo. Sa takot, bumaba si Ho Yang mula sa sasakyan upang tingnan ang nangyari. Sa likuran niya ay ang katawan ng driver. Dahan-dahan siyang lumapit sa biktima upang suriin ito. Biglang tumunog ang isang telepono mula sa bulsa ng kawawang binata. Maingat itong kinuha ni Ho Yang at napagtanto niyang ang tumatawag ay ang ina ng biktima. Tumingin siya sa paligid at, nang makitang walang tao, agad niyang pinatay ang tawag. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ng biktima ang kamay ni Ho Yang. Sinubukan nitong humingi ng tulong, ngunit hindi mapigilan ang pag-agos ng dugo. Nataranta si Ho Yang at tumawag sa pulisya. Ngunit muling sumiklab ang kanyang atake sa hika. Unti-unti siyang bumagsak sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, gumapang siya pabalik sa kanyang sasakyan upang kunin ang kanyang gamot. Nang gumaan ang kanyang pakiramdam, agad niyang tinawagan ang kanyang ama. Ngunit abala ang kanyang ama sa paghawak ng isang kaso sa korte at hindi nasagot ang tawag. Si Judge Panho ay isang kilala at responsableng tao. Matapos ang paglilitis niya napansin ang maraming tawag na hindi niya nasagot mula sa kanyang anak. Dahil sa kutob ng isang ama, agad siyang umuwi. Natagpuan ni Panho ang kanyang anak na nakaupo at umiiyak sa sala. Puno ng dugo si Ho Yang. Maingat na tinanong ni Panho ang kanyang anak kung ano ang nangyari. Nang makita niyang inaatake ng hika ang kanyang anak, nadurog ang kanyang puso. Isinalaysay ni Ho Yang na siya ay nakapagdulot ng isang aksidente at dahil sa labis na takot, siya ay tumakas. Lalong bumigat ang damdamin ni Panho. Pumunta siya sa banyo upang pakalmahin ang sarili. Bagamat nais niyang protektahan ang kanyang anak, hindi ito pinahihintulutan ng kanyang konsensya. Pinayuhan ni Panho ang kanyang anak na magtungo sa istasyon ng pulis at sumuko. Ito ang pinakamabilis na paraan upang maresolba ang lahat. Pagkatapos nito, magkasama silang nagtungo sa istasyon ng pulisya. Pinaiwan ni Panho ang kanyang anak sa loob ng sasakyan at mag-isa siyang pumasok upang i-report ang insidente. Mabigat ang bawat hakbang na kanyang ginawa. Sa isang panig ay ang ugnayan ng pamilya, at sa kabilang panig naman ay ang kanyang profesional na tungkulin. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, nagpasya si Panho na pumasok. Sa oras na iyon, magulo ang sitwasyon sa loob ng istasyon ng pulisya. Lahat ng puwersa ay ipinakilos upang asikasuhin ang aksidenteng katatapos lamang mangyari. Nang handa na sanang iulat ni Panho ang insidente, nakita niya ang balita tungkol sa biktima. Ang biktima ay si Sang Yun, ang ikalawang anak ng chairman ng isang construction corporation. Nang marinig ang pangalang Gang Yun, napaatras si Panho sa takot. Alam niyang hindi titigil si Gang Yun sa anumang paraan upang ipaghiganti ang kanyang anak. Mabilis na umalis si Panho sa istasyon ng pulisya. Nagulat si Ho Yang nang makitang papalayo na ang kanyang ama. Inutusan ni Panho ang kanyang anak na itala ang mga detalye ng kaso, habang siya naman ay nagtungo sa likuran upang suriin ang kondisyon ng sasakyan. Malubha ang pinsala sa harapan ng kotse dahil sa banggaan. Dahil sa kanyang karanasan sa pagsisiyasat ng mga kaso, maingat na nilinis ni Panho ang lahat ng natitirang ebidensya sa sasakyan. Pinunasan niya ang bawat patak ng dugo. Pagkatapos, itinapon niya ang mga damit at mga debris na dumikit sa mga gulong. Matapos burahin ang lahat ng bakas, nagtungo siya sa isang lumang junkyard. Gamit ang kanyang posisyon bilang judge, madali siyang nakabili ng mga pamalit na piyesa para sa sasakyan. Isa-isa niya itong maingat na ikinabit ng siya mismo ang gumawa. Sa puntong ito, naging mainit na paksa na ang kaso sa social media. Patuloy na ina-update ng press ang pinakabagong impormasyon.
Ipinapalagay ng mga eksperto na ang aksidente ay isang paghihiganti na kinasasangkutan ng magkaribal na grupo. May naganap na paglilinis sa loob ng organisasyon noon pa man. Ang mga lider ng 5 iba pang gang ay misteryosong naglaho o namatay, at ang pangunahing pinaghihinalaan ay si Gang Yun. Kasabay nito, nagtipon-tipon ang maraming reporter sa labas ng mga tarangkahan ng bilangguan. Sabik na makakuha ng balita, dahan-dahang bumukas ang mga bakal na tarangkahan. Malamig ang kilos na naglakad si Gang Yun kasama ang kanyang mga tauhan. Hindi niya pinansin ang mga reporter. Pagkasakay ni Gang Yun sa kanyang sasakyan, mabilis na umalis ang convoy ng escort. Si Gang Yun ay halos madurog sa sakit habang nakatayo sa harap ng bangkay ng kanyang anak. Iniulat ng pulisya na ang sasakyan ng kanyang anak ay bumangga sa isa pang sasakyan. Matapos ang aksidente, tumakas ang driver sa pinangyarihan. Naiwan ang anak ni Gang Yun na naghihirap ng 30 minuto. Kung nadala lamang siya agad sa ospital, maaaring may pagkakataon pa siyang mabuhay. Galit na tinanong ni Gang Yun kung ano ang magiging parusa sa salarin. Nanginginig sa takot, sinabi ng pulisya na hanggang 10 taon lamang na pagkakakulong ang pinakamabigat na hatol. Upang pakalmahin ang galit ni Gang Yun, pinatugtog ng mga pulis ang isang recording ng usapan ng pumatay. Pinakinggan ni Gang Yun ang hingal ng lalaki sa recording. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha, nangako siyang ipaghihiganti ang kanyang anak. Isang bagong araw ang sumikat, maaga pa lamang ay may mga taong dumating upang hanapin si Panho. Sila ang mga kamag-anak ng biktima sa kaso. Si Panho ang humahawak sa usapin, medyo naguluhan siya dahil sa pagkakataong ito ay dumating sila upang magpasalamat sa kanya. Ngunit hindi matanggap ni Panho ang kanilang pasasalamat, lalo siyang nakaramdam ng pagkakasala. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na maging isang mabuting tao. Samantala, nagsasagawa si Gang Yun ng libing para sa kanyang yumaong anak. Binalot ng matinding kalungkutan ang buong pamilya. Pinaghinalaan ng ina na may taong gustong saktan ang kanyang anak at sinadya ang aksidente. Sa sandaling iyon, dumating mula sa Amerika ang panganay na anak na si Sangyok. Pumasok siya at nag-alay ng mga bulaklak sa puntod ng kanyang nakababatang kapatid. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Tinanong niya ang kanyang ama kung paano nito balak harapin ang sitwasyon at iminungkahi na hindi na kailangang panatilihin ang imahe ng isang iginagalang na chairman. Nabahala ang ina nang makita ang panganay na si Sangyok at siya pa nga ang unang pinaghinalaan niyang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Galit na lumapit si Sangyok upang harapin ang kanyang ina, ngunit mabuti na lang ay napigilan siya ng bunso nilang kapatid na babae. Pinili ni Sangyok na magpigil. Nang makita ang kaawa-awang mukha ng kanyang anak na babae, tahimik na nagmasid si Gang Yun. Naintindihan niyang hindi ang kanyang panganay ang salarin. Sinabi niya kay Sangyok na siya na ang bahala sa lahat at bumalik na ito sa Amerika. Lumabas si Sangyok na may bakas ng pagkadismaya sa mukha. Nagulat siya nang makitang walang kahit isang taong nagbigay galang. Sinabi ng isang tauhan na ipinagbawal ng chairman ang pagdalo ng sinuman. Sa labas, nagtipon ang napakaraming reporter. Paglitaw ni Sangyok, nagsiksikan ang mga ito upang siya ay kapanayamin. Sunod-sunod ang mga tanong na ibinato kay Sangyok. Malamig niyang idineklara, buhay kapalit ng buhay. Kahit halughugin pa niya ang buong bansa, hahanapin niya ang taong pumatay sa kanyang nakababatang kapatid. Matapos ideklara ang digmaan, agad na umalis si Sangyok, hindi pinansin ang mga reporter. Kinagabihan, binisita ni Panho ang kanyang matalik na kaibigan na si Congressman Jung. Uminom at nagkwentuhan sila. Pagkatapos, hiniling ni Panho kay Congressman Jung na ipatapon ang sasakyan ng kanyang anak. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang muling makita ng kanyang anak ang lumang sasakyan ng kanyang asawa at ayaw niyang mamuhay ang anak sa paghihirap. Pumayag si Congressman Jung sa kahilingan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ng salusalo, nakipagkita siya sa mga miyembro ng Buhu Gang. Inutusan niya ang mga ito na magpadala ng tao upang nakawin ang sasakyan ni Panho at sirain ito. Kasabay nito, umuwi si Panho. Nalungkot siya nang makita ang kanyang anak na lubog sa matinding kawalan ng pag-asa. Ngunit naisulat na rin ni Hoyang ang lahat ng kanyang nagawa. Sinabi ni Panho na noong nalaman niyang anak ni Gang Yun ang biktima, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas ang kanyang sariling anak. Pagsikat ng araw, may isang magnanakaw na lumapit sa bahay ni Panho. Maingat niyang binuksan ang kandado ng sasakyan at mabilis itong inalis, ayon sa plano ng leader ng gang na si Mion. Sa itaas ng bahay, tahimik na nagmamasid si Panho. Binalikan niya ang mga ginawa ng kanyang anak noong araw ng trahedya. Pagkatapos nito, nagtungo silang dalawa sa sementeryo upang magsindi ng insenso para sa kanyang asawa. Pauwi na sila nang mapansin ni Panho ang mga manggagawang nag-aayos ng mga kamera. Maingat niyang tinanong ang isa sa mga ito, na nagpaliwanag na 1 linggo nang sira ang mga kamera at ngayon lamang pinapalitan. Nakahinga ng maluwag si Panho dahil hindi pa pala nakukunan sa video ang kanyang anak. Habang abala si Panho sa pagbura ng mga ebidensya laban sa kanyang anak, pinangunahan naman ni Sangyok ang kanyang mga tauhan patungo sa punong tanggapan ng Buhu Gang. Sadyang sarkastikong tinanong ni Mion kung hindi ba naipadala na si Sangyok sa Amerika. Naiinis si Sangyok dahil minamaliit pa rin siya ng mga ito. Inutusan niya silang hulihin ang salarin sa loob ng 3 araw at nagbanta siyang wawasakin ang lahat sa lugar kung sila ay mabibigo. Samantala, nanginginig na ikinuwento ni Hoyang sa kanyang ama ang mga detalye ng nakamamatay na aksidente. Matapos magdulot ng aksidente, tumakas si Hoyang mula sa pinangyarihan. Agad siyang nagtungo sa isang malapit na talyer, maingat na nagsuot ng jacket upang takpan ang mga mantsa ng dugo. Mabuti na lang, hindi napansin ng lalaking empleyado ang takot sa kanyang mukha. Matapos maayos ang gulong, dinala ni Hoyang ang sasakyan patungo sa isang lawa. Patuloy na tinatawagan ng pulisya ang telepono ng biktima, kaya't lalo siyang kinabahan. Itinapon niya ang telepono sa lawa upang sirain ang ebidensya. Pinakalma ni Panho ang kanyang anak, sinabing maayos ang ginawa niya at siya na ang bahala sa lahat.
Pagkatapos, nag-disguise si Panho at bumaba ng sasakyan. Pinuntahan niya ang may-ari ng talyer at hiniling na makita ang CCTV footage. Bilang kapalit, binigyan siya ni Panho ng malaking halaga ng pera. Nagliwanag ang mga mata ng may-ari nang makita ang pera. Pumayag siyang ipapanood kay Panho ang CCTV footage. Maingat na pinanood ni Panho ang video at nakita roon ang kanyang anak. Nadurog ang puso niya nang makita ang anak sa matinding pagkataranta. Nang hindi nakatingin ang may-ari, mabilis na binura ni Panho ang video mula sa memory. Pagbalik niya, tinanong niya kung may alam ba ang mekanikong nag-ayos ng sasakyan ng kanyang anak. Sumagot si Ho Yang na wala siyang alam, ngunit hindi pa rin lubusang nakampante si Panho. Nag-alala siya na kapag nalaman ito ng empleyado, malalagay sa panganib ang buhay nila ng kanyang anak. Para maprotektahan ang anak, inutusan ni Panho na huwag itong aamin kahit kailan. Kapag hinanap siya ng pulis, magpapanggap si Ho Yang na wala siyang alam. Samantala, hindi pa bumabalik ang magnanakaw ng sasakyan sa kanyang grupo. Dumaan siya sa convenience store upang makipagkita sa kanyang anak. Nagulat ang anak nang makita ang ama. Inabot ng magnanakaw ang isang sobre ng pera at sinabing dalhin ang kanyang ina sa ospital. Pagkatapos nito, umalis siya, iniwan ang anak na naguguluhan. Hindi alam ng magnanakaw na nai-report na ni Panho ang insidente sa pulisya. Nagayos si Panho ng isang lihim na pagpupulong kay Inspector Cheirim upang magmanipula ng ebidensya. Iginiit ni Panho na ninakaw ang sasakyan ng kanyang dating asawa at natatakot siyang baka bigla itong lumitaw muli na magdudulot ng dagdag na trauma sa kanyang anak. Kaya hiniling niya sa pulisya na siya ang personal na ipagbigay alam kung matagpuan ang sasakyan. Dahil matagal na silang magkakilala, agad pumayag si Cheirim. Samantala, patuloy pa ring minamaneho ng magnanakaw ang ninakaw na sasakyan. Naiinis, tinawagan siya ng leader ng gang at inutusang agad na itapon ang sasakyan. Kung susuway siya, pinagbantaan siyang ipapapatay. Pagkababa pa lamang ng tawag, dumating ang pulis at inutusan siyang huminto dahil sa paglabag sa traffic light. Kinabahan ng magnanakaw nang hingan siya ng pagkakakilanlan. Inabot niya ang kanyang ID sa pulis. Nang tanungin ng pulis na beripikahin ang impormasyon ng sasakyan, sinubukan niyang suhulan ang mga ito para pakawalan siya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tumawag ang dispatch center at iniulat na ninakaw ang sasakyan. Nang mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, mabilis siyang tumakas. Samantala, hindi pa rin alam ni Panho na natagpuan na ang sasakyan. Habang naghahapunan siya kasama ang anak, dumating si Cheirim sa kanilang bahay at inanunsyong nasa impound na ang ninakaw na sasakyan. Nabahala si Panho kaya nagpasya siyang sumama kay Cheirim sa istasyon ng pulis. Ayon sa mga alituntunin, kailangan niyang pumirma sa confirmation report. Ngunit dahil magkakilala sila, inuna ni Cheirim na papirmahin si Panho upang ma-release ang sasakyan. Maingat na sinuri ni Panho ang harapang bahagi ng kotse. Kitang-kita pa rin ang mga gasgas. Lumapit ang isang pulis upang inspeksyonin at paandarin ang sasakyan. Napansin niyang flat ang gulong. Kinabahan si Panho, natatakot na mabunyag ang ebidensya, kaya gusto niyang makuha agad ang sasakyan. Nang maitulak na ang kotse, napansin ng pulis ang isang piraso ng debris na nakatusok sa gulong. Sa unang tingin, mukha itong piraso ng fender ng motorsiklo. Dahil sa kanyang maraming taong karanasan, naging kahina-hinala si Cheirim at humingi siya ng pahayag kay Panho. Sinabi lamang ni Panho na ninakaw ang sasakyan noong nakaraang araw. Bagamat nangako siyang tutulong, napilitan si Cheirim na panatilihin ang sasakyan para sa karagdagang investigasyon. Pagkatapos, hinatid nila si Panho pa uwi. Sinamantala ni Cheirim ang pagkakataon upang kunin ang pahayag ni Ho Yang. Personal na umakyat si Panho upang tawagin ang kanyang anak pababa. Unti-unting nawawala sa sarili si Ho Yang. Nagtaka siya kung bakit naroon ang pulis. Maingat na isinara ni Panho ang pinto ng silid. Sinabi ni Panho sa anak na ulitin lamang ang mga pinraktis nila. Matapos makabawi, bumaba si Ho Yang at umupo upang kausapin si Cheirim. Ang kalmadong kilos ni Ho Yang ay nagdulot ng kaunting hinala kay Cheirim. Samantala, balisang minamasdan ni Panho ang sitwasyon. Mabuti na lang, mahusay na nasagot ni Ho Yang ang mga tanong ni Cheirim. Pansamantala nilang naibsan ang kanyang mga hinala. Kasabay nito, sa punerarya, masakit na tinitigan ni Gang Yun at ng kanyang pamilya ang huling larawan ng kanilang anak. Bumagsak ang ina habang dahan-dahang nagsasara ang pinto. Tinupok ng apoy ang lahat ng madaanan nito. Maraming reporter ang nagtipon sa harap ng villa ng chairman. Ngunit hinarang sila ng mga gwardiya at pinayagang makapasok ang convoy. Lumapit si Sangyuk sa kanyang ama at sinabing hahanapin niya ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit ayaw ni Gang Yun na makialam si Sangyuk. Galit na sinabi ni Sangyuk na kung ang lolo nila iyon, iba ang magiging paraan ng paghawak niya. Nang makita ang galit na tingin ng ama, nagpasya si Sangyuk na umalis. Nanatiling mag-isa si Gang Yun, malalim ang iniisip. Maya-maya, dumating ang kanyang asawa. Sinumbatan niya si Gang Yun sa kabiguang protektahan ang kanilang anak at sinabing dapat man lang ay makaramdam siya ng pagkakasala dahil sa regalong ibinigay niya noong kaarawan. Marahang niyakap ni Gang Yun ang kanyang nagdadalamhating asawa, ngunit nadismaya siya sa pagiging kalmado nito. Pumatak ang luha ni Gang Yun at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Unti-unting bumabalik ang demonyo sa kanyang kalooban. Araw-araw, paulit-ulit niyang pinakikinggan ang recording ng boses ng pumatay. Noon niya napansin na may hika ang salarin. Dahil dito, nagpasya si Gang Yun na pumunta sa istasyon ng pulis upang pakinggan ang ulat. Maingat niyang nilibot ang sasakyan ni Panho. Inanunsyo ng pulis na may natagpo ang mga piraso ng motorsiklo roon. Pinaghihinalaan nilang ang magnanakaw ng sasakyan ang may sala. Ngunit kumbinsido si Gang Yun na hindi ang magnanakaw ng sasakyan ang tunay na pumatay dahil ang totoong salarin ay may hika. Upang makahanap ng karagdagang ebidensya, ipinatawag ni Gang Yun si Mion upang makipag-usap.
Mahiyain at balisa si Mion na tumayo sa tabi ng chairman. Inutusan ni Gang Yun si Mion na hanapin ang magnanakaw ng sasakyan. Kung hindi, lilipulin niya ang buong grupo. Balisa at takot na bumalik si Mion sa kanilang base. Kapag nalaman ni Gang Yun na sangkot sila sa aksidente, tapos na ang lahat. Si Congressman Jung, nakababalita lamang ng nangyari, ay papunta na sana upang hanapin ang judge nang makita niya si Panho na naghihintay sa silid. Nagsindi ng sigarilyo si Panho upang pakalmahin ang sarili. Sa wakas, inamin ni Panho ang buong katotohanan sa kanyang kaibigan, ang kanyang anak ang may kagagawan ng hit-and-run accident. Sa kasamaang palad, ang biktima ay ang pangalawang anak ni Gang Yun. Labis ang takot ni Congressman Jung, alam niyang magkasangga na sila ngayon? Kapag nalaman ito ni Gang Yun, pareho silang malalagay sa panganib. Nagmungkahi si Congressman Jung ng solusyon kay Panho. Ililipat lang nila ang lahat ng sisi sa magnanakaw ng sasakyan at ipapadala ito sa ibang bansa upang manatiling lihim ang lahat magpakailanman. Ngunit napansin ni Panho na pamilyar ang pangalan ng magnanakaw. Hinalukay niya ang mga dokumento sa kanyang mesa at napagtantong ang magnanakaw ay kabilang sa pamilya ng lola at apo. Nang gabing iyon, pinanood ni Panho nang may pighati ang lola at apo na masayang umuuwi. Labis ang kanyang konsensya dahil mabubuting tao ang mga ito. Pagpasok pa lamang nila sa bahay, isang napakalakas na pagsabog ang naganap na labis na ikinagulat ni Panho. Dali-dali siyang tumakbo upang silipin ang bahay, ngunit huli na ang lahat. Nilamon na ng apoy ang buong lugar. Bagamat nakaligtas ang lola sa pagsabog, hindi rin siya nagtagal at namatay rin. Agad na naghanap si Panho ng fire extinguisher upang apulahin ang apoy, ngunit nabigo siya. Masyadong malakas ang apoy. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang trahedyang nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Matapos makabawi sa sarili, mabilis siyang tumakbo sa isang kalapit na nightclub, kumuha ng fire extinguisher, at bumalik sa nasusunog na bahay. Maraming tao ang tumulong, ngunit napakalakas ng apoy kaya hindi sila makapasok sa loob. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Sa paunang investigasyon, kinilala ang mga biktima bilang ang lola at ang apo. Hindi inaasahan, bumalik ang apo na lalaki. Gumuho ang kanyang mundo nang malaman ang sinapit ng kanyang pamilya. Mula sa malayo, pinanood lamang siya ni Panho, puno ng pagkakasala at walang lakas ng loob na harapin siya. Kalaunan, nagtungo si Panho upang kausapin si Congressman Jung. Kababalita pa lamang ni Congressman Jung ang paninira at pagsunog sa bahay at inisip niyang posibleng si Gang Yun ang maigawa nito. Sinuri ni Panho ang sitwasyon at napagtantong panlinlang lamang ang pagsunog. Layunin nitong piliting magpakita ang magnanakaw ng sasakyan at saka lalabas ang buong katotohanan. Pagkatapos nito, nakipagkita si Congressman Jung kay Mion. Magkakampi na sila ngayon. Kung hindi nila mahahanap ang magnanakaw ng sasakyan, mamamatay silang lahat. Galit si Mion dahil nadadamay siya sa gulong ito, ngunit napaniwala siya ni Congressman Jung na magiging ministro si Panho sa hinaharap. Ito na ang pagkakataon nilang pabagsakin si Gang Yun. Lihim na nirecord ni Mion ang buong pag-uusap. Samantala, sa kumpanya ng konstruksyon, nag-aalab ang mga sigalot sa loob. Sa gitna nito, pumasok si Chairman Gang Yun. Nababalot ng matinding autoridad ang buong meeting room. Agad na yumuko ang maingay na mga tao bilang paggalang. Inutusan ng chairman ang kanyang mga tauhan na isagawa ang kani-kanilang mga gawain. Pagkatapos nito, umalis si Gang Yun. Nagtungo siya sa lugar ng aksidente ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang dalamhati, naupo siya sa gilid ng kalsada. Naroon din ang kanyang pinakamalapit na tauhan. Iniulat ng assistant na sumabog ang bahay ng magnanakaw ng sasakyan. Isang sulyap lamang mula sa chairman ay sapat na. Agad na umalis ang assistant upang isagawa ang utos. Hindi rin ito napalampas ni Sangyok. Nakakuha si Sangyok ng impormasyon tungkol sa taong nagsunog ng bahay. Sa halip na dalhin ang taong iyon sa chairman, nais niyang ipakilala sa kanya ang pinakamagaling niyang tauhan. Pagbalik ni Sangyok sa apartment, laking gulat niya nang makita roon ang pinakamalapit na assistant ng chairman. Malamig na ipinahayag ng assistant na ipinapatawag ng chairman si Sangyok. Naiinis si Sangyok sa aroganteng asal ng assistant, ngunit wala siyang magawa kundi sundin ang utos. Pagdating niya sa bahay, agad siyang binugbog ng kanyang ama. Dahil sa malakas na ingay, napansin ito ng iba pang miyembro ng pamilya. Galit na galit si Gang Yun. Puno ng sama ng loob si Sangyok sa ginawang pananakit ng kanyang ama. Binalaan siya ni Gang Yun na huwag makialam at iginiit na siya mismo ang hahanap sa salarin. Galit na umalis si Sangyok at nagtungo upang hanapin ang tauhang ipinakilala sa kanya. Nagulat ang tauhan nang makita si Sangyok. Ibinato ni Sangyok ang isang makapal na bungkos ng pera at inutusan siyang maghanap ng baril at tukuyin ang kinaroroonan ng magnanakaw ng sasakyan. Dahil sa laki ng halaga, agad pumayag ang tauhan. Samantala, sinimulan na ni Gang Yun ang kanyang operasyon. Pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan patungo sa isang repair shop malapit sa lugar ng aksidente. Nanginginig sa takot na lumuhod ang may-ari ng tindahan. Pumasok si Gang Yun at sinuri ang CCTV footage. Agad niyang namataan ang isang lalaking nakaitim na sombrero na pumasok sa shop. Iginiit ng may-ari na hindi niya kilala ang lalaki. Matapos makuha ang datos mula sa video, binigyan ni Gang Yun ng malaking halaga ng pera ang may-ari ng shop. Kapalit nito, hindi niya dapat ipagsabi kanino man ang nangyari. Nang makuha ang video, unti-unting naunawaan ni Gang Yun ang buong sitwasyon. Kasabay nito, lumabas sa balita ang malaking pagsabog. Nang malaman ng magnanakaw ng sasakyan ang sinapit ng kanyang pamilya, tuluyan siyang nawasak. Nabaliw siya at nagalit, nagpasya siyang maghiganti. Ang una niyang target ay si Panho. Nagpadala siya ng isang banta kay Panho, sinasabing kung hindi ito magbabayad ng hinihinging halaga, lalabas ang katotohanan at aabot kay Gang Yun. Labis na natakot si Panho nang malaman niyang may nakadiskubre ng kanyang kahinaan.
Sinubukan niyang tawagan ang anonymous na numero, ngunit walang sumagot. Samantala, sa ikalawang palapag, masayang nagkukwentuhan si Ho Yang at ang kanyang nobya. Hindi niya inaasahan na ang nobya ni Ho Yang ay ang bunsong anak na babae ni Chairman Gang Yun. Nagkita ang dalawa sa isang kafe. Nang makita ng may-ari ng tindahan ang masayang magkasintahan, binigyan niya sila ng litrato. Habang lalo silang nagiging masaya, lalo namang nababalisa ang anak ng car thief. Nagpasya siyang puntahan si Mion upang tawagan ang kanyang ama. Nang malaman ng car thief na nais gumanti ng kanyang anak, nagalit siya ng husto. Matapos ibigay ng kanyang anak ang telepono kay Mion, binantaan ng car thief si Mion na huwag na siyang hanapin. Sinabi niyang siya na ang bahalang makitungo sa judge at pagkatapos ay tatakas siya. Samantala, nakatanggap ng balita si Sang-hyuk mula sa kanyang tauhan, hindi nakatulog si Pan-ho buong magdamag. Palagi siyang pinahihirapan ng mga bangungot. Maaga kinabukasan, may isang estrangherong tumunog sa doorbell ng bahay ng judge. Natigilan si Pan-ho nang makita niyang ang car thief ang nasa harapan niya. Galit na pumasok ang magnanakaw sa bahay ni Pan-ho. Dahil sa sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay, hindi siya mapakali. Nagbanta ang car thief na kung hindi maglilipat ng pera si Pan-ho sa kanyang account, ilalantad niya ang katotohanan sa buong mundo. Di nagtagal, umalis ang magnanakaw. Ngayong araw na iyon, personal na pinuntahan ni Chae-rim ang lugar ng pagsabog. Ayon sa mga investigador, sinadya ang insidente. Pinutol ng isang matalim na bagay ang linya ng gas sa bahay. Nang buksan ng biktima ang electrical switch, agad na sumiklab ang apoy at tinupok ang lahat. Pinaghinalaan ni Chae-rim na sangkot si Chairman Gang Yun. Kaya naman pinuntahan niya si Gang Yun upang kunin ang kanyang pahayag. Kalmadong iginiit ni Gang Yun na wala siyang kinalaman sa krimen. Bago umalis si Chae-rim, bigla niyang sinabi na hindi ang car thief ang may sala. Naghinala si Chae-rim sa sinabi ni Gang Yun, kaya't pinuntahan niya ang pinagtataguan ng car thief upang magmasid. Ngunit matagal na itong hindi bumabalik doon. Kasabay nito, dinala ni Pan-ho ang 500 milyong won upang makipagkita kay Congressman Jung. Nais ni Pan-ho na ilipat ni Congressman Jung ang perang ito sa account ng car thief. Hindi inaasahan ni Pan-ho na natuklasan na ni Gang Yun ang kanyang pagkakakilanlan. Umamin ang may-ari ng auto repair shop sa lahat. Maging si Gang Yun ay nagulat nang malaman ang katotohanan. Upang mas lalong makapagsiyasat, nagpadala si Gang Yun ng mga tauhan sa junkyard. Inutusan niya ang kanyang mga tao na bugbugin ang may-ari ng junkyard. Sa takot, inamin ng lalaki na si Pan-ho ang bumili ng mga piyesa ng sasakyan doon. Samantala, sa pantalan, lumitaw ang car thief. Habang sinusubukan niyang tumawid ng hangganan ng ilegal, naghihintay ang mga tauhan ni Mion sa daungan, dala ang kanyang anak bilang bihag. Kalmadong lumapit ang car thief at inutusan ang kanyang anak na lumapit. Nang makuha ng kanyang anak ang bag ng pera, nilabag ng magnanakaw ang kanyang pangako at tumakas. Bumunot siya ng armas at nakipaglaban ng matindi sa mga tauhan ng gang. Isang brutal na labanan ang sumiklab. Sinubukan ng magnanakaw na lumaban, ngunit mas marami ang kalaban. Nakipaglaban siya na parang hayop na naipit sa bitag. Nang muntik na siyang mapatay, isang putok ng baril ang tumagos sa ulo ng umaatake. Natakot ang mga goons nang lumitaw si Sang-hyuk. Walang emosyon na pinagbabaril at pinatay ni Sang-hyuk ang lahat ng ito. Naitala ng anak ng car thief ang buong krimen. Nang makita niyang umalis si Sang-hyuk, tumakas ang anak sa matinding takot. Sa loob lamang ng ilang araw, nawala sa kanya ang lahat ng mahal niya sa buhay. Hindi nakatulog si Pan-ho ng gabing iyon. Alam ng mekaniko na ang anak ni Pan-ho ang tunay na may sala. Binantaan niya si Pan-ho na ibubunyag ang katotohanan sa lahat kung hindi siya bibigyan ng pera. Samantala, hindi pa rin alam ni Gang Yun kung sino ang tunay na pumatay. Patuloy niyang iniisip na si Pan-ho ang may kagagawa ng aksidente. Hindi makapaniwala si Gang Yun na kayang pabayaan ng isang iginagalang na judge ang sariling anak na mamatay. Umuwi si Gang Yun na bakas ang matinding pagod sa kanyang mukha. Napansin ni Kim Yun na masama ang pakiramdam ng kanyang ama at sinubukan niya itong aliwin. Ito ang unang pagkakataong nakita niyang umiyak ang kanyang ama. Kinabukasan, natuklasan ng pulisya ang 4 na bangkay sa pantalan. Ipinakita ng paunang investigasyon na lahat sila ay mga miyembro ng gang, kabilang ang car thief na nagnakaw ng sasakyan ni Pan-ho. Umabot ang balitang ito kay Mion na nagngit-ngit nang malaman niyang may pumatay sa kanyang tauhan. Kasabay nito, dumating si Chae-rim sa opisina ni Pan-ho at ipinaalam sa kanya na patay na ang car thief. Nanginig siya sa balitang iyon at nagtanong kung sino ang pumatay sa kanya. Inisip ni Chae-rim na malamang ay isa ito sa mga tauhan ni Gang Yun. Pagkaalis ni Chae-rim, nagmadaling pumunta si Pan-ho sa opisina ni Congressman Jung. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala sa pagkamatay ng napakaraming taong nadamay. Malamig na sinabi ni Congressman Jung na kung nais nilang mabuhay, kailangan nilang tanggapin ang pagiging masama hanggang sa huli. Tinanong ni Pan-ho kung nasaan na ang anak ng magnanakaw. Balisa namang sinabi ni Congressman Jung na hindi niya alam kung nasaan ito. Tumakas ang anak ng car thief, dala ang pera, at ang tanging taong maaari niyang pagkatiwalaan ay si Chae-rim. Takot na tinanong ni Suho si Chae-rim kung siya rin ba ay mamamatay na. Tiniyak ni Chae-rim sa kanya na poprotektahan siya ng pulisya. Nang makita niyang umiiyak si Suho, nadurog ang puso ni Chae-rim. Pagkatapos ay ipinakita ni Suho sa kanya ang video na kanyang naitala sa pantalan. Labis ang tuwa ni Chae-rim nang makuha niya ang napakahalagang ebidensyang ito. Kasabay nito, dumating ang mga tauhan ni Gang Yun sa base ni Mion upang harapin siya. Nais ni Gang Yun na tapat na aminin ni Mion kung sino ang nag-utos sa kanyang gang na magnakaw ng kotse. Gayunman, tumanggi si Mion na ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong nasa likod nito. Ngunit dahil sa nakakapangilabot na presensya ni Gang Yun, napaurong si Mion. Sinabi pa ni Mion na nang matuklasan niyang isa sa kanyang mga tauhan ang nagnakaw ng kotse, siya mismo ang kumilos upang patunayan ang kanyang katapatan kay Gang Yun.
Unti-unting naubos ang pasensya ni Gang Yun sa kanyang pagtangging sabihin ang totoo. Nang paalis na sana si Gang Yun, inutusan ni Mion ang kanyang mga tauhan na dalhin ang isang tao. Ipinahayag niya na ang panganay na anak ng chairman ang nag-utos sa taong ito na patayin siya. Inamin ng tauhan ang lahat ng kanyang ginawa. Pati ang pagsabog ng bahay ay iniutos umano ng asawa ng chairman. Nagulat si Gang Yun na may kamag-anak na naglakas loob kumilos ng ganoon ka-independyente. Upang mapatunayan ang mga pahayag ng tauhan, inutusan ni Gang Yun ang kanyang assistant na si Park na imbestigahan ng lubusan ang gang ni Mion. Samantala, nakikipag-date si Kim Yun kay Ho Yang. Pagdating pa lamang niya, agad na pinatay ni Ho Yang ang kanyang tablet. Nagbabasa siya ng isang artikulo tungkol sa kapatid nito. Ang ebidensya ng pagpatay kay Sang-yuk ay umabot na kay Pan-ho. Nais ni Chae-rim na siya ang mamuno sa paglilitis at idineklara niyang hindi niya hahayaang makalusot si Sang-yuk tulad ng nangyari 2 taon na ang nakalipas. Hindi inaasahan ni Pan-ho na magmamaneho si Gang Yun papunta sa kanyang bahay. Walang pakundangang pumasok si Gang Yun sa walang lamang bahay. Pagkatapos ay nagtungo siya sa silid-tulugan at natuklasan ang isang bote ng gamot sa hika. Nagpatuloy si Gang Yun sa paglalakad patungo sa bookshelf upang mag-inspeksyon. Nang malapit na niyang makita ang larawan ni Ho Yang kasama ang kanyang anak, biglang tumunog ang alarm clock. Bago umalis, hindi nakalimutang mag-iwan ni Gang Yun ng upos ng sigarilyo bilang babala. Kasabay nito, sa paliparan, naghahanda si Sang-yuk na tumakas patungong Amerika. Ngunit inilagay na siya ng pulisya sa no-fly list. Kalmadong pinindot ng flight attendant ang call button para sa seguridad. Nang may makita siyang papalapit, tumakbo si Sang-yuk palabas ng paliparan. Agad siyang hinabol ng 2 security guard at muntik nang mahuli. Mabilis na nakarating kay Gang Yun ang balitang ito, na labis niyang ikinagalit. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon upang hanapin ang kanyang anak. Kailangan niyang mahanap si Sang-yuk bago pa ito mahuli ng pulisya. Kinagabihan, dumaan si Pan-ho upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng mekaniko. Ngunit hindi alam ng may-ari ng talyer kung saan nagpunta ang empleyado. Pagkaalis ni Pan-ho, agad na tumawag ang may-ari kay Gang Yun. Sa tindi ng galit, dinakip ni Gang Yun ang tauhan ng kanyang asawa na nakiusap na patawarin siya. Ipinaliwanag ng tauhan na ginawa niya iyon upang maibsan ang paghihirap ng asawa ng Pangulo. Galit na tinanong ni Gang Yun kung ang kanyang asawa ang nag-utos nito, ngunit mariing itinanggi ng tauhan. Walang emosyon na itinutok ni Gang Yun ang baril sa ulo nito. Bago pa matapos magsalita ang tauhan, isang bala ang tumagos sa kanyang noo. Pag-uwi ni Pan-ho, nanginginig siya sa takot nang makita ang isang sigarilyo sa mesa. Naintindihan niyang nabunyag na siya. Samantala, si Sang-yuk ay nakatakas mula sa paliparan at nakipag-ugnayan sa undercover na pulis upang ayusin ang isang bangka para sa kanyang pagtakas. Masayang umuwi ang opisyal matapos tumanggap ng malaking halaga ng pera, ngunit nagulat siya nang salakayin at dukutin ng isang grupo ng mga lalaking nakamaskara. Nang alisin ang mga maskara, nag-alab ang galit ng opisyal nang matuklasan niyang si Chae-rim ang dumukot sa kanya. Malamig niyang ipinahayag na alam niyang tumanggap ito ng suhol. Kung tutulungan siya nitong mahuli si Sang-yuk, palalampasin niya ang mga kasalanan nito. Dumating ang napagkasunduang oras. Lumabas si Sang-yuk sa daungan ayon sa napag-usapan. Akala niya ay tatawid na siya ng hangganan at makakatakas. Ngunit biglang sinalakay ng Coast Guard ang lugar at siya'y dinakip. Dinala siya sa isang lihim na base. Galit na galit si Sang-yuk na naglakas loob si Chae-rim na hulihin siya. Ipinakita niya sa kanya ang video recording ng insidente sa daungan. Gayunman, mariing itinanggi ni Sang-yuk na siya iyon. Sinabi ni Chae-rim na nakahanap na siya ng isang mahalagang saksi. Kailangan na lamang niyang dalhin si Sang-yuk sa korte upang matapos ang lahat. Kinabukasan, ayon sa schedule, dumating si Pan-ho sa isang bodega na malayo sa sentro ng lungsod. Palihim niyang minanmanan ng mekaniko, ngunit hindi niya alam na siya man ay may nagmamasid din. Upang magbigay ng senyas sa mekaniko, binilisan ni Pan-ho ang takbo ng kanyang sasakyan. Kaagad pagkatapos bumalik ng mekaniko sa base, maingat na pumasok si Pan-ho. Nagnitngit ang mekaniko nang makita pa rin si Pan-ho. Sumunod sa kanya, ipinaliwanag ni Pan-ho na naparoon siya upang makipagnegosasyon. Ngunit napakalaki ng halagang hinihingi ng mekaniko. Dahil dito, nagalit ito at inatake si Pan-ho. Sa sandaling iyon, dumating sa tarangkahan ang assistant ni Gang Yun. Walang awang binugbog ni Assistant Park ang mekaniko. Nanginig si Pan-ho sa takot. Nang matapos ang lahat, pumasok si Gang Yun. Ang nangingibabaw niyang presensya ay lubos na nagpasindak kay Pan-ho. Tinanong ni Gang Yun kung bakit niya hinayaan mamatay ang kanyang anak. Nang bunutin ni Gang Yun ang kanyang baril, nagmakaawa si Pan-ho para sa kanyang buhay. Sinabi niyang nahuli na ng pulisya ang panganay na anak ni Gang Yun. Bukod pa rito, hawak ni Chae-rim ang video na ebidensya. Ngayon, si Pan-ho na lamang ang makapagliligtas kay Sang-yuk. Pinutok ni Gang Yun ang baril sa likuran niya. Pinilit niyang pigilan ang kanyang galit at iligtas ang buhay ni Pan-ho. Biglang may ideyang pumasok sa isip ni Gang Yun. Gusto niyang patunayan ni Pan-ho ang kanyang katapatan. Kaya ibinigay niya ang baril kay Pan-ho at inutusan siyang barilin ng mekaniko. Si Assistant Park, na nakatayo sa malapit, ay naglabas ng kanyang cellphone at nagsimulang mag-video. Nanginginig sa takot, itinutok ni Pan-ho ang baril sa mekaniko. Nang isigaw ng mekaniko ang pangalang Ho Yang, malamig na binaril ni Pan-ho ang mekaniko. Isang putok, patay agad. Nanginig sa takot si Pan-ho matapos makapatay ng isang tao. Kalmadong tinanong ni Gang Yun si Pan-ho tungkol sa mga krimen ni Sang-yuk. Sumagot si Pan-ho na kung aabot sa paglilitis si Sang-yuk, tiyak na hahatulan siya ng kamatayan. Naalala ni Gang Yun ang nakaraan ng kanyang panganay na anak. Si Sang-yuk ay isang lalaking walang kinatatakutan. Dahil lamang may nangahas na magsalita ng masama tungkol sa kanyang ama, minasakir ni Sang-yuk ang isang buong grupo ng mga tao.
Sa kabila ng karumaldumal na mga krimen ni Sang-yuk, hindi kayang talikuran ni Gang-yun ang kanyang anak. Bago umalis sina Gang-yun at ang kanyang mga tauhan, ibinigay ni Assistant Park kay Pan-ho ang kanyang contact information. Mula ngayon, magpapadala sila ng tao upang bantayan si Pan-ho. Lubos na nadurog ang loob ni Pan-ho habang unti-unting nagkakatotoo ang pinakakinatatakutan niyang senaryo. Ngunit kinailangan niyang magpakatatag upang maprotektahan ang kanyang anak. Makalipas ang ilang sandali, inayos ni Pan-ho ang pakikipagkita kay Chae-rim upang mag-usap. Walang anumang hinala, pumayag si Chae-rim na makipagkita sa kanya. Nais sanang itanong ni Pan-ho ang tungkol sa progreso ng investigasyon, ngunit hindi inaasahan. Si Chae-rim ang nagtanong sa kanya tungkol sa nangyari 2 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makalimutan ang titig ni Hoyang sa libing. Patuloy itong gumugulo sa kanyang isipan dahil hindi pa rin nahuhuli ang salarin. Pinayapa siya ni Pan-ho at sinabing tapos na ang lahat at bahagi na lamang iyon ng nakaraan. Lubos ang tiwala ni Chae-rim kay Pan-ho. Sinabi ni Pan-ho na gusto niyang makita si Sang-yuk, kaya dinala siya ni Chae-rim sa lihim na base. Kinagabihan, pag-uwi niya sa bahay, nagiinom si Pan-ho. Bigla namang tumawag si Chae-rim. Ang itinalagang humawak ng kaso ay si Prosecutor So-yang, ang parehong piskal na nagpakulong kay Gang-yun 3 taon na ang nakalipas. Ang pagkakaroon ng tulong ni So-yang ay nagpalakas ng loob ni Chae-rim. Sinimulan namang magtanong ni Pan-ho tungkol sa mga ebidensyang nakalap ng pulisya. Ipinaliwanag ni Chae-rim na bukod sa video footage at mga testimonya ng saksi, sinusubukan din nilang hanapin ang sandata sa pagpatay. Kinabukasan, naghihintay na sa labas ng bahay ni Pan-ho ang mga tauhan ni Gang-yun upang dalhin siya sa pagpupulong kasama ang chairman. Ang tagpuan ay isang villa sa tabing dagat. Maingat na iniulat ni Pan-ho ang sitwasyon kay Gang-yun. Upang gambalain ang investigasyon, iminungkahi ni Pan-ho na magpadala si Gang-yun ng isang tao sa istasyon ng pulis upang sumuko. Makalipas ang ilang sandali, may isang thug na dumating sa istasyon ng pulis at sinabing nasaksihan niya ang mga pangyayari sa pantalan. Agad siyang dinala ng pulis para sa investigasyon. Sa kilos pa lamang ng lalaki, alam na ni Chae-rim na isa itong espiya na itinanim ni Gang-yun. Galit na ipinatawag ng kanyang mga nakatataas si Chae-rim at binalaan siya na kung hindi niya palalayain si Sang-yuk, haharap siya sa aksyong disiplinaryo. Ngunit hindi natakot si Chae-rim at mariing idineklara na itutuloy niya ang kaso hanggang sa huli. Upang makakuha pa ng ebidensya, hinabol ni Chae-rim at ng kanyang mga kasamahan ng arms dealer na sa takot ay umamin na nagbenta siya ng mga baril sa isang taong nagngangalang Jobin. Samantala, dumating si Gang-yun at ang kanyang mga tauhan sa bodega ni Mion. Sumugod ang mga gon upang harangin sila, ngunit mabilis silang napasuko ni Assistant Park. Sinakal ni Assistant Park ang gwardiya at walang awang binugbog ito. Sa matinding takot, nagbigay daan ang mga tauhan para sa chairman. Umupo si Gang-yun sa harap ni Mion at sinabi na hinahanap niya ang isang lalaking nagngangalang Jobin. Binalaan niya si Mion na kung hindi niya ihaharap si Jobin bago mag-umaga kinabukasan, gigibain niya ang buong lugar. Hindi alam ni Gang-yun na hinahanap din ng pulisya si Jobin. Dumating ang mga pulis sa pinagtataguan nito, ngunit laking gulat nila nang matagpuan nilang nagpakamatay na si Jobin. Lubhang nalungkot si Chae-rim sa pagkawala ng isang napakahalagang suspek. Tinawagan niya si Pan-ho upang maglabas ng saloobin dahil isa ito sa mga taong labis niyang hinahangaan. Pagkatapos noon, sumakay siya ng taxi pa uwi. Pagkasakay niya, napansin ni Pan-ho na may kakaiba sa driver. Agad niyang tinawagan si Chae-rim, ngunit walang sumagot. Kinabukasan, habang namumuno sa paglilitis, hindi makapagpokus si Pan-ho sa kanyang trabaho. Tuwing naaalala niya ang pakiramdam ng pagpatay ng isang tao, siya ay lubos na natatakot. Kalaunan, nagtungo si Pan-ho sa istasyon ng pulis upang hanapin si Chae-rim. Ngunit sinabi ng mga tauhan na hindi pa ito pumapasok. Nabahala si Pan-ho na baka may masamang nangyari kay Chae-rim. Kaya kasama ang mga pulis, nagtungo sila sa bahay ni Chae-rim. Tinawag pa nila ang isang locksmith upang buksan ang pinto. Magulo ang loob ng silid, na para bang may sapilitang pumasok. Kinabahan si Pan-ho, iniisip na baka sinaktan ni Gang-yun si Chae-rim. Galit na hinarap ni Pan-ho si Gang-yun at sinisi siya kung bakit niya nadamay si Chae-rim sa lahat ng ito. Malamig na binuksan ni Gang-yun ang pinto ng sasakyan at bumaba. Lumapit siya kay Pan-ho at sinabi na maaari lamang gawin ni Pan-ho ang mga bagay na kanyang pinahihintulutan. Bilang parusa sa asal ni Pan-ho, ginapos siya ni Assistant Park at pinarusahan. Binalaan ni Park si Pan-ho na huwag niya itong uulitin, kung hindi ay siya mismo ang magbabayad ng kapalit. Hindi nakatulog si Pan-ho ng gabing iyon, kaya inayos niyang makipagkita kay Congressman Jung. Nag-aalala si Congressman Jung, alam niyang may mga taong sumusunod kay Pan-ho. Upang maprotektahan ang sarili, kinailangan ni Pan-ho na iligtas ang panganay na anak ni Gang-yun. Balak ni Pan-ho na magpeke ng ebidensya, ngunit alam niyang pansamantalang solusyon lamang iyon. Pagkatapos ng insidenteng ito, kinailangan ni Pan-ho na maghanap ng paraan upang magpatuloy sa kanyang buhay. Naunawaan ni Congressman Jung ang kanyang ibig sabihin, kaya nagtungo siya upang kausapin si Mion. Inanunsyo ni Congressman Jung na malapit nang pumasok si Pan-ho sa Blue House. Napagtanto ni Mion na isa itong pagkakataon upang pabagsakin si Gang-yun. Kinabukasan, sinimulan ng tanggapan ng piskal ang investigasyon na pinangunahan ni So-yang. Nilimitahan na niya ang mga kasong may kaugnayan kay Gang-yun at naramdaman niyang wala namang silbi ang ginagawa ng pulisya, kaya nagpa siya si So-yang na sumakay ng taxi patungo sa bahay ng kanyang kaaway. Pagdating niya, agad na lumitaw ang mga bodyguard upang harangin siya. Kaya iginiit ni So-yang na naroon siya upang arestuhin si Gang-yun.
Masayang kumakain si Gang Yun kasama ang kanyang pamilya. Nang marinig niya ang tungkol sa hindi inaasahang bisita, ipinag-utos niyang ihatid si So Young sa kanyang pribadong silid. Sa harap ng chairman ng isang kilalang korporasyon, walang ipinakitang takot si So Young. Nandoon siya upang magdeklara ng digmaan. Matapos ang pag-uusap, inihatid palabas si So Young ng isang estranghero. Ipinahayag ng estranghero na may isang taong sabik na makipagtulungan sa kanya. Maingat na pumasok si So Young at hindi na malayang napangiti nang makita niya si Mion. Yumuko si Mion bilang paggalang sa piskal. Isang bagong araw ang nagsimula. Isang palaboy ang dumating sa istasyon ng pulisya upang iulat na ang pagsabog sa bahay ng matandang babae at ang pagpatay sa pantalan ay parehong isinagawa ng iisang tao. Ayon sa impormasyong ito, nagsimula ang pulisya ng malawakang paghahanap sa mga suspek. Pareho silang mga ilegal na dayuhang manggagawa. Habang pinapanood ni So Young ang kahina-hinalang kilos ng mga taong iyon sa harap ng pulisya, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Napagtanto niyang hindi na siya maaaring makipagtulungan pa sa pulisya, kaya nagpasya siyang bumuo ng bagong koponan at magsagawa ng sariling investigasyon. Kasabay nito, dinala si Pan Ho sa lugar ni Gang Yun ng assistant na si Park. Lumabas na alam na ng chairman ang relasyon ni Pan Ho kay Congressman Jung. Samantala, nagpunta rin si Pan Ho upang makipagkita kay Mion. Naghinala si Gang Yun na lahat ng ito ay plano ni Pan Ho. Sa sandaling iyon, may tumawag sa telepono. Lumabas na nagdala si So Young ng mga tao sa villa ni Gang Yun. Nagsimula ang lahat matapos ayusin ni Mion ang pakikipagkita kay So Young. Ipinakita ni Mion ang ebidensyang nag-aakusa sa asawa ni Gang Yun ng panununog. Dahil dito, buong kumpiyansang nagdala si So Young ng mga tauhan sa villa ni Gang Yun. Nang marinig ito, nagngit-ngit sa galit si Gang Yun. Inutusan niya si Pan Ho na tumayo at diretsahan niya itong sinapak hanggang bumagsak. Gayunman, iginiit pa rin ni Pan Ho ang kanyang kawalang sala. Nagbanta si Gang Yun na kung maglalakas loob si Pan Ho na saktan ang kanyang pamilya, ililibing niya ito ng buhay. Matapos arestuhin at dalhin sa punong tanggapan, nanatiling mapagmataas si Jiang. Nagyosi pa siya at nagbanta kay So Young. Nang makita ito, ngumiti lamang si So Young at sinabing malapit na siyang magbayad ng kapalit. Pagkatapos ay ibinigay ni So Young ang telepono kay Jiang upang makita niya mismo ang ebidensya. Isa itong pag-uusap ni na Jiang at ng kanyang tauhan. Sa video, si Jiang mismo ang nag-utos ng panununog, gayunpaman, hindi pa rin siya natakot sa paratang. Ipinakita naman ni So Young ang mga litrato ng mga tauhan ni Jiang habang nakikipagnegosasyon sa arsonista. Ang mahalagang punto ay parehong pinaslang ang dalawang lalaking iyon makalipas lamang ang ilang araw. Malakas na tumawa si Jiang at tinanong kung sinusubukan bang pabagsakin ni So Young ang chairman. Hindi rin itinago ni So Young ang kanyang intensyon. Ang asawa ni Gang Yun ang kanyang kahinaan. Sa sandaling iyon, umuwi si Gang Yun. Balisa siyang naglibot ngunit hindi niya makita ang kanyang anak na babae. Dahil sa kutob ng isang ama, naglakad si Gang Yun patungo sa aparador. Nakaupo si Kim Yun sa isang sulok ng silid, nanginginig sa takot. Pinakalma ni Gang Yun ang kanyang anak at sinabing ibabalik niya agad ang kanyang ina. Samantala, bumalik si Pan Ho sa opisina. Maingat niyang inihanda ang isang plano upang makatakas sa kontrol ni Gang Yun, lalo na sa mga tauhan nitong palaging sumusunod sa kanya. Dahil sa sitwasyon ng kanyang asawa, tinawagan ni Gang Yun si Mion. Ngunit hindi sumagot si Mion, ang buong plano ay binalangkas ni Congressman Jung. Iginiit ni Congressman Jung na tutulungan niya si Pan Ho na makapasok sa Blue House, at pagkatapos noon ay wala na silang dapat katakutan. Araw-araw, iniimbestigahan ni Pan Ho ang asawa ni Gang Yun. Kailangan niya ng oras upang pag-isipang mabuti ang lahat. Samantala, sa korporasyon, lalo pang humihirap ang negosyo at bumagsak sa pinakamababang antas ang kita. Nagsimulang mahati ang lupon ng mga direktor. Mahigpit na inayos ni Gang Yun ang panloob na kalagayan. Bagamat siya ay isang malupit na tao, mahusay naman ang kanyang kakayahan sa pamamahala. Matapos ang pulong, nagulat si Assistant Park sa chairman tungkol kay Pan Ho. Sinabi niyang lalong nagiging suwail si Pan Ho. Pagkatapos ng trabaho, nagtungo si Pan Ho sa gym. Habang abala si Pan Ho sa kanyang ehersisyo, biglang lumitaw si Assistant Park. Galit ito dahil hindi sinagot ni Pan Ho ang tawag. Bago pa siya makapagpaliwanag, hinablot siya ng lalaki sa kwelyo at isinandal sa pader. Bago umalis si Assistant Park, sumigaw si Pan Ho na siya ang namumuno sa paglilitis. Kung padalos-dalos siyang kikilos upang palayain sina Jiang at Sangyok, tiyak na siya ang mapaghihinalaan. Alam ni Pan Ho ang sarili niyang halaga. Kung aalisin ni Gang Yun si Pan Ho, tiyak na hahatulan ng kamatayan ng asawa at panganay na anak ni Gang Yun. Naunawaan ni Assistant Park ang sinabi ni Pan Ho. Lumapit siya at nagbanta na kung hindi magpapakita si Pan Ho kinabukasan ng umaga, nanganganib ang kanyang buhay. Nanginig si Pan Ho habang pinapanood ang pag-alis ng assistant. Kinabukasan, ayon sa napag-usapan, nagtungo si Pan Ho sa dalampasigan upang makipagkita sa chairman. Marahang tinanong ni Gang Yun si Pan Ho kung natatakot siya sa kamatayan. Hinamon ni Pan Ho ang chairman na patayin siya. Biglang bumunot ng baril si Gang Yun at pinaputukan si Pan Ho. Sa takot, lumuhod sa buhangin ang judge. Nang makita ni Assistant Park na lumalala ang sitwasyon, sumugod siya upang mamagitan. Ngunit nang masalubong niya ang titig ni Gang Yun, umatras siya. Hinablot ni Gang Yun si Pan Ho sa kwelyo at nagbantang papatayin siya. Ito na ang huling babala niya kay Pan Ho. Pagbalik sa opisina, inutusan ni Pan Ho ang kanyang mga tauhan na palayain ang mga bihag upang pahupain ang galit ni Gang Yun. Pagkatapos nito, personal na pinuntahan ni Gang Yun ang kanyang asawa. Magkasama nilang dinalaw ang puntod ng kanilang anak. Sa tuwing nakikita niya ang litrato nito, nadudurog ang kanyang puso. Nang makita ni Gang Yun ang kalagayan ng kanyang asawa, nakaramdam siya ng matinding lungkot. Alam niya ang mga nagawa ng kanyang asawa.
Gayunpaman, nagpasya pa rin si Gang Yun na patawarin siya. Binalaan niya ito na huwag nang gumawa pa ng gulo. Patuloy pa ring minamanmanan ng tauhan ang bawat kilos ni Pan Ho. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, pumupunta si Pan Ho sa gym upang subukang iligaw ang sumusunod sa kanya. Pagkatapos, sumakay si Pan Ho ng taxi patungo sa isang lihim na lugar ng pagpupulong. Laking gulat niya nang makita si Mio na naghihintay roon. Sinabi nito na darating si Congressman Jung maya-maya. Ngunit bago iyon, nais muna niyang pag-usapan ang isang pribadong bagay na may kaugnayan sa insidente sa Pantalan. Marami sa kanyang mga tauhan ang pinaslang, at si Pan Ho ang may kasalanan ng lahat ng iyon. Kaya naman, kailangang tiyakin ni Pan Ho ang kanilang kaligtasan. Ipinahayag ni Pan Ho na napagpasyahan na niyang pumasok sa Blue House. Upang makamit ang layuning ito, hiniling niya kay Mio na hanapin ang anak ng magnanakaw ng kotse. Sa sandaling iyon, nagmamaneho si Congressman Jung sa kalsada. Dahil sa isang sandaling pagkukulang, muntik na siyang maaksidente. Hindi niya namalayan na may taong sumunod pala sa kanya. Nang paalis na sana si Pan Ho, bigla siyang pinigilan ni Congressman Jung. Magkasama nilang pinagplanuhan kung paano matutulungan si Pan Ho na makapasok sa Blue House. Naiulat ang pagkawala ni Pan Ho kay Assistant Park, na agad namang pinamunuan ng kanyang mga tauhan patungo sa lihim na lugar ng pagpupulong. Ngunit sa loob, sina Mion at Congressman Jung lamang ang naroon. Galit na hinalughog ni Assistant Park ang silid ngunit hindi niya makita si Pan Ho. Sinabi ni Mion na umalis na ang kanyang tauhan ng mas maaga. Galit na hinalughog ni Assistant Park ang paligid. Pagkabukas pa lamang ni Assistant Park ng pinto upang umalis, umakyat na si Pan Ho sa bakod at nakatakas. Mabilis siyang tumakas bago pa siya mahuli. Pagpasok niya sa gym, nakita ni Pan Ho ang supervisor na naghahanap sa kanya. Mabilis na nagtago si Pan Ho sa isang sulok at nagpalit ng damit na parang walang nangyari. Naguluhan ang supervisor nang lumabas si Pan Ho. Kalaunan, umuwi si Pan Ho at laking gulat niya nang makita si Gang Yun na naghihintay sa loob. Malamig siyang tinanong ni Gang Yun kung saan siya nagpunta. Sa sandaling iyon, umuwi si Ho Yang. Nagulat siya nang makita ang bisita. Pumagit na si Gang Yun kina Pan Ho at Ho Yang. Ang suot na sapatos ni Pan Ho ay kapareho ng sapatos sa litrato. Upang maiwasan ang anumang problema, nagdala si Assistant Park ng maraming tauhan sa palengke. Napagpasyahan nilang gibain ang base ni Mion. Ito ang kapalit ng kanyang pagkontra kay Gang Yun. Ang kakilakilabot na tagpo ay nagdulot ng matinding takot sa mga estudyante na umiiyak at humihingi ng tulong. Marami ang nilinis at pinaslang. Isang nagngangalit na apoy ang sumira sa buong gusali. Nagwala ang mga thug, winawasak ang lahat ng madaanan nila. Mabuti na lang, nakatakas ang isa sa mga tauhan ni Mion. Nasaksihan niya ng may matinding sindakang brutal na pagpatay sa kanyang mga kasama. Dahil sa matinding galit, naglakas loob siyang kumuha ng armas at sumugod palabas. Ngunit ang pinakamasamang kinalabasan ay nangyari na. Noon lamang napagtanto ni Mion ang trahedya. Ito ang presyong kailangan niyang bayaran. Naranasan din ni Congressman Jung ang kaparehong sitwasyon. Personal siyang dinakip at binugbog ni Assistant Park. Kahit isa siyang mambabatas, hindi nagpakita ng takot ang mga gangster na ito. Walang kamalay-malay si Pan Ho na nalipol na ang kanyang mga kakampi. Kagigising lamang ni Pan Ho. Nang makatanggap siya ng tawag mula kay Assistant Park, dali-dali siyang nagtungo sa bodega upang mag-imbestiga. Sa isang madilim na sulok, natagpuan ni Pan Ho si Congressman Jung na walang malay. Kinabukasan, dumating ang pulisya sa pinangyarihan ng paglilinis. Nabigla si Soyang nang malaman na si Gang Yun ang nasa likod nito. Ang buong puwersa ng pulisya ay nabayaran na. Pagkatapos, nagpadala si Gang Yun ng ilang tauhan upang sila ang managot. Galit na galit si Soyang at hinarap ang isa sa mga thug, sinakal ito sa leeg. Gayunpaman, tumanggi itong umamin, pati na ang mga kasabwat niya. Samantala, sa ospital, nagkamalay si Congressman Jung matapos makatanggap ng gamutan. Hindi niya maunawaan kung paano sila natuklasan. Unti-unting nawawala sa kontrol ang lahat. Ang bangkay ng mekaniko ay inanod sa dalampasigan. Isang babaeng nagpakilalang nobya ng mekaniko ang biglang lumitaw. Lubhang natakot si Pan Ho. Sa sandaling iyon, nagpadala si Assistant Park ng isang video recording na nagpapakita kay Pan Ho habang ginagawa ang pagpatay. Lahat ng hinanakit ay nagugat sa nakaraan. Malungkot na nakatayo si Ho Yang sa harap ng larawan ng kanyang ina. Dahil dito, nakaramdam ng matinding pagkakasala si Che Rim. Bunga nito, nalugmok si Ho Yang sa malalim na depresyon. Tuwing nakikita ni Pan Ho ang kanyang anak na nakahiga sa kama ng ospital, labis ang kanyang nararamdamang konsensya. Hindi niya naprotektahan ang kanyang pamilya. Kinabukasan, kusa siyang nagtungo kay Gang Yun. Sa loob lamang ng isang gabi, inubos ni Gang Yun ang lahat ng kakampi ni Pan Ho. Nagbanta siya na kung magpapatuloy pa sa paglaban si Pan Ho, papatayin niya ang anak nito. Araw iyon ng paglilitis kay Sang Yuk, at si Pan Ho ang namumuno. Nagharap si Soyang ng napakaraming ebidensya laban kay Sang Yuk. Pagkatapos, turno na ng depensa, iginiit ng babaeng abogado na hindi sapat ang ebidensyang iniharap ni Soyang upang hatulan si Sang Yuk. Nanindigan siya sa kawalang sala ng kanyang kliyente. Tahimik na naglibot ng tingin si Pan Ho bago nagpasya na ipahinto ang paglilitis. Galit siyang bumalik sa kanyang opisina. Patuloy pa ring binabantayan si Pan Ho ng mga tauhan ni Gang Yun. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang anak, tinawagan ni Pan Ho si Ho Yang. Sa sandaling iyon, nasa isang date si Ho Yang kasama ang bunsong anak na babae ni Gang Yun. Nang pumunta si Kim Yun sa banyo, biglang humarap si Ji Yang kay Ho Yang. Malamig nitong tinanong kung saan sila unang nagkakilala. Matapat na sumagot si Ho Yang na sa memorial sila nagkita. Sinabi ni Ji Yang na ang bunso niyang anak ay isang tahimik at saradong tao. Labis na nalungkot si Kim Yun sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kaya kung maglakas loob si Ho Yang na paglaruan ang damdamin ng kanyang anak, sisiguraduhin niyang haharapin nito ang kamatayan. Sa sandaling iyon, bumalik si Kim Yun.
Nagulat siya nang makita ang kanyang ina roon. Agad namang nagbago ng kilos si Jiyang at naging palakaibigan sa harap ng kanyang anak. Matapos ang maikling pagbati, umalis si Jiyang. Nang gabing iyon, sa hapunan, sinabi ni Pan Ho sa kanyang anak na pansamantala muna itong manirahan sa bahay ng tiyuhin niya sa Amerika. Nabigla si Ho Yang na gusto siyang ipadala ng kanyang ama. Nang tanungin niya ang dahilan, hindi sumagot si Pan Ho. Galit na hinampas ni Ho Yang ang mesa at umakyat sa kanyang silid. Agad siyang sinundan ni Pan Ho upang pigilan. Ngunit nahulaan na ni Ho Yang na ang lalaking nakita niya noong nakaraang araw ay si Chairman Gang Yun. Tinanong niya kung tinatakot ba ni Gang Yun ang kanyang ama. Mariing itinanggi ito ni Pan Ho. Mas lalo lamang nagalit si Ho Yang. Sinabi niyang kung mapapawalang sala si Sang Yuk, siya mismo ang susuko. Hindi maintindihan ni Pan Ho kung bakit ganoon na lang ang malasakit ng kanyang anak sa kaso. Nagwala si Ho Yang at sumigaw na pinatay ng bastardo ang kanyang ina. Sinubukan ni Pan Ho na ipaliwanag na ang ina ni Ho Yang ay dumaranas ng depresyon. Ngunit naniwala si Ho Yang na tinatago lamang ng kanyang ama ang katotohanan. Hindi matanggap ni Ho Yang ang ugali ng kanyang ama. Biglang may naisip si Pan Ho. May takot sa tinig niyang tinanong kung sinadya ba ni Ho Yang na saksakin ang anak ni Gang Yun. Sa puntong iyon, lumapit si Ho Yang at umamin. Dahil sa bugso ng damdamin, sinampal ni Pan Ho ang kanyang anak. Tuluyan nang nabasag ang relasyon nilang mag-ama. Kinabukasan, pagod na nagising si Pan Ho. Pumunta siya sa silid ni Ho Yang, ngunit nakaalis na ang kanyang anak. Sinubukan niyang tawagan si Ho Yang, ngunit walang sumasagot. Sa labas, naghihintay pa rin ang tauhan ni Gang Yun para kay Pan Ho. Pagkatapos, sumakay ng taxi si Pan Ho papuntang opisina. Biglang may narinig siyang tinig ng isang babae na tumawag sa kanya. Lumalabas na buhay pa si Miyon matapos ang paglilinis. Gusto ni Miyon na ideklara ni Pan Ho na nagkasala si Sang Yuk. Pagkatapos nito, isa-isa nilang pupuksain ang pamilya ni Gang Yun. Dumating ang araw ng paglilitis. Nagdala ang abogado ni Sang Yuk ng isang huwad na saksi. Nagpatotoo ang saksi na naroon siya sa pantalan noong gabing iyon. Sinabi niya na may lalaking nakaitim na pumapatay ng isang tao. Ngunit dahil madilim, hindi niya malinaw na nakita ang mukha ng salarin. Sinamantala ito ng babaeng abogado at iginiit na wala si Sang Yuk sa pantalan. Upang mas maging kapani-paniwala ang kanyang argumento, inatake rin ng abogado si Prosecutor Soyang. May dating alitan si Soyang laban kay Gang Yun. Sa puntong iyon, napagtanto ni Pan Ho na dehado si Soyang, kaya nagpasya siyang pansamantalang ipahinto ang paglilitis. Pagkatapos nito, dali-daling nagtungo si Pan Ho sa ospital upang dalawin si Congressman Jung. Sinabi niya na ang tanging paraan para mabuhay ay ang makapasok sa Blue House. Nang gabing iyon, tinawagan ni Pan Ho ang tauhan ni Che Rim at humingi ng tulong para sa isang bagay. Narinig ito ng isang undercover na pulis at agad na tumawag kay Gang Yun. Nang malaman ni Gang Yun na lumalaban si Pan Ho, natawa lamang siya. Inutusan ni Gang Yun ang kanyang sekretarya na tawagan si Pan Ho at tanungin kung hinahanap ba nito ang kanyang anak. Agad na nagmaneho si Pan Ho patungo sa tagpuan. Naroon na rin si Gang Yun at naghihintay. Tinanong ni Gang Yun kung bakit nakikipag-date ang anak ni Pan Ho sa kanyang anak na babae. Agad na lumuhod si Pan Ho sa harap ni Gang Yun at nagmakaawa na bigyan siya ng kaunting panahon upang paghiwalayin ang dalawa. Alam ni Pan Ho na mahal ni Gang Yun ang kanyang bunsong anak. Nangako si Pan Ho na tutulungan niyang mapawalang sala ang panganay na anak ni Gang Yun. Pagkaalis ni Gang Yun, pumasok si Pan Ho at hinarap ang kanyang anak. Nagulat si Ho Yang nang makita ang kanyang ama. Hiniling ni Kim Yun kay Pan Ho na huwag na niyang pagalitan si Ho Yang. Ngumiti si Pan Ho at sinabing hindi na niya gagawin iyon. Pagbalik sa bahay, tinanong ni Pan Ho kung bakit tinarget ng kanyang anak ang bunsong anak ni Gang Yun. Hindi pa rin siya makapaniwala na planado ng kanyang anak ang pag-atake sa pamilya ni Gang Yun. Lumapit si Ho Yang sa kanyang ama, marahan niyang niyakap ang kanyang ama at humingi ng tawad. Pagkatapos ay sinabi niyang hindi na niya makikipag-date kay Kim Yun. Samantala, nalungkot si Gang Yun nang makita ang kanyang anak na natatakot sa kanya. Nauunawaan ni Kim Yun na labis na nahihirapan ang kanyang ama. Sa buong pamilya, ang bunsong anak ang higit na nakakaintindi sa kanya. Niyakap ni Gang Yun ang kanyang anak. Kinabukasan, ipinagpatuloy ang paglilitis kay Sang Yuk. Sa pagkakataong ito, ang saksi ay isang arms dealer. Ipinakita ni Soyang ang mga larawan ng pinaslang na tauhan. Iginiit niya na may kaugnayan ang pagkamatay na ito sa korporasyon ni Chairman Gang Yun. Itinanggi ng babaeng abogado ang paratang ni Soyang. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, nagpakilala si Soyang ng isa pang saksi. Nagulat ang lahat sa loob ng korte sa paglitaw ni Che Rim. Mula sa pintuan, kalmado itong naglakad papasok sa courtroom. Kitang-kita ang gulat ni Pan Ho nang mapagtanto niyang buhay pa si Che Rim. Inilahad ni Che Rim ang lahat ng kanyang nakalap na ebidensya mula sa muling paglitaw ng saksi at sa kaso sa pantalan hanggang sa tangkang iligal na pagtawid sa hangganan ni Sang Yuk. Ngunit lahat ng ebidensya ay winasak ng isang hindi kilalang tao. Inaasahan na ito ni Che Rim, kaya itinago niya ang anak ng magnanakaw sa isang ligtas na lugar. Dahil dito, ibinaling ni Soyang ang kanyang tingin kay Pan Ho. Napilitan si Pan Ho na tanggapin ang kahilingan ni Soyang. Pansamantalang nagtapos ang paglilitis. Galit na galit si Gang Yun at tinanong si Pan Ho kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Ngunit kahit si Pan Ho ay walang maisip na maayos na solusyon. Nang matuklasan ang relasyon ni Ho Yang at Kim Yun, tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan sa kanila. Masakit na pinanood ni Ho Yang ang kanyang kasintahang naghihintay sa ibaba ng gusali. Pumunta si Kim Yun sa aklatang madalas puntahan ni Ho Yang. Hindi niya maintindihan kung bakit siya iniiwasan nito. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya dahil sa kakaibang asal ni Ho Yang.
Umalis si Ho-yang na may inis, ngunit hinabol siya ni Kim Yun. Sinabi ni Ho-yang na isang nakakatakot na tao ang ama ni Kim Yun. Kung ipagpapatuloy nila ang relasyon, maaaring mapahamak ang buhay ng ama ni Ho-yang. Natigilan si Kim Yun sa sinabi ni Ho-yang. Nawalan siya ng malay, nang hina ang kanyang katawan, nayanig, at tuluyang bumagsak. Nabalitaan ni Gang Yun ang pagkakaospital ng kanyang anak. Naggitngit siya nang makita itong nakahiga sa kama ng ospital. Ipinakita ni Ji-yang kay Gang Yun ang cellphone ng kanyang anak. Nalaman nilang si Ho-yang ang dahilan ng pagkahimatay ni Kim Yun. Lalong nagalit si Gang Yun sa pag-asang napakasama ng naging trato ni Ho-yang sa kanyang anak. Kasabay nito, sa isang pampublikong lugar, inayos ni Chae-rim ang pakikipagkita kay Pan-ho. Pinaghinalaan ni Chae-rim na nasuhulan si Pan-ho ni Gang Yun. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pakay niya ay ang aksidente sa sasakyan ni Sang Yun. Natuklasan niyang hindi ang magnanakaw ng kotse ang tunay na salarin. Ngunit para kay Chae-rim, ang pinakamahalaga ngayon ay ang maipakulong si Sang Yun. Sa takot, tinawagan ni Pan-ho si Ho-yang, ngunit huli na ang lahat. Nakipagkita na si Gang Yun kay Ho-yang ng palihim. Sa harap ng kanyang kaaway, hindi nagpakita ng takot si Ho-yang. Gusto ni Gang Yun na manatili si Ho-yang sa tabi ng kanyang anak hanggang sa ito'y gumaling. Tinanong ni Ho-yang kung bakit siya ipinagbawal ni Gang Yun na makita si Kim Yun. Naunawaan ni Ho-yang na ang pagtanggi ay maglalagay sa panganib sa buhay nila ng kanyang ama. Medyo nagulat si Gang Yun sa naging asal ng binata. Biglang umatake muli ang hika ni Ho-yang. Sinubukan niyang pigilan ang pag-atake, ngunit napansin ito ni Gang Yun. Napagtanto ni Gang Yun na ang lalaking kaharap niya ay ang kaaway, ang pumatay sa kanyang anak. Isang gabi, nang malasing si Chae-rim, siya ay dinukot ng mga tauhan ni Gang Yun. May naramdaman ng kakaiba si Pan-ho ngunit pinili niyang baliwalain ito. Dinala ng mga tauhan si Chae-rim sa isang bakanteng bukirin. Nang papatayin na sana siya, biglang dumating ang mga tauhan ni So-yang at iniligtas siya. Mabilis na nahuli ang mga tauhan ni Gang Yun. Binalaan sila ni So-yang na kung ibubunyag nila na buhay pa si Chae-rim, siya mismo ang magpapadala sa kanila, kasama ang kanilang mga kasabwat, sa kabilang mundo. Sa kasalukuyan, naalala ni Gang Yun ang huling video ng pumatay. Gayunpaman, pinayagan pa rin niyang makauwi si Ho-yang. Nakahinga ng maluwag si Pan-ho nang makitang ligtas na nakauwi ang kanyang anak. Sinabi niya na kung aamin si Ho-yang, tiyak na papatayin siya ni Gang Yun. Ngunit walang pakialam si Ho-yang sa sariling kaligtasan. Mula pa sa simula, nakaplano na ang kanyang paghihiganti para sa kanyang ina. Nadismaya siya sa kanyang ama na pilit pang pinangangalagaan ang dangal bilang judge. Para sa kanya, kung tunay na patas ang batas, matagal nang nagbayad si Sang Yuk sa kanyang mga kasalanan. Ang mga salitang iyon ng kanyang anak ay patuloy na umuukil-kil kay Pan-ho. Sumunod na araw na ng paglilitis, sinimulan ni Suho ang pagsasalaysay ng buong pangyayaring naganap sa pantalan. Sinabi niya na balak nilang mag-ama na tumawid ng hangganan at tumakas palabas ng bansa. Ngunit sa huli, napahamak ang kanyang ama dahil kay Sang Yuk. Pagkatapos nito, nagsalita ang babaeng abogadong depensa. Iginiit niya na hindi mapagkakatiwalaan ang mga sinabi ni Suho. Dahil madilim noon, maaaring napagkamalan niya ang isang tao. Wasak ang loob ni Suho at napaiyak siya. Marin niyang iginiit na hindi siya maaaring magkamali sa taong pumatay sa kanyang ama. Ang mga salita ni Suho ay nagdulot ng matinding pagkakasala kay Pan-ho. Bumalik siya sa kanyang opisina at tinawagan ang kalihim ng Pangulo upang magayos ng isang pribadong pagpupulong. Tinanong niya kung kailan ang susunod na schedule. Nagulat ang kalihim na makitang ang isang tuwid at matuwid na tao tulad ni Pan-ho ay biglang naging interesado sa politika. Ibinunyag ng kalihim na magaganap iyon matapos ang paglilitis. Kailangan ng angkop na hatol para kay Sang Yuk. Ngunit ang tunay na iniintindi ni Pan-ho ay ang sarili niyang kapalaran. Kapag nahatulan si Sang Yuk, siya mismo ay malalagay sa panganib. Sinabi ng kalihim na sa loob ng humigit kumulang 2 buwan, tuluyan nilang pababagsakin ang korporasyon ni Gang Yun. Nagsimula ang isang bagong araw. Balisa si Pan-ho dahil tila mapanganib ang bawat pagpipilian. Nagpasya siyang tawagan si Mion upang pag-usapan ang plano. Ito na ang tanging pagkakataon nila at ang kabiguan ay katumbas ng kamatayan para sa lahat. Samantala, sa ospital, nagkamalay na si Kim Yun. Laking gulat niya nang makita si Ho-yang na nakaupo doon. Magiliw na tinanong ni Ho-yang kung ayos lang siya. Nag-alala si Kim Yun kung may nagawa bang labis ang kanyang ama sa nobyo nito. Ang taos-pusong pag-aalala niya ay tumagos sa damdamin ni Ho-yang, kaya kusang lumapit ito upang umaliw. Napansin ni Gang Yun ang lahat ng iyon. Biglang tinawagan ni Pan-ho si Gang Yun. Ipinahayag ni Pan-ho na nakahanap siya ng paraan upang iligtas si Sang Yuk at nais niyang makipagkita kay Gang Yun ng pribado. Sinamahan siya ni Assistant Park at ipinakita ang isang recording ng pag-uusap sa pagitan ng salarin sa aksidente at ng pulisya. Kinilabutan si Pan-ho nang malaman niyang natuklasan na ni Gang Yun ang kanyang kahinaan. Sinabi ni Gang Yun na ang salarin ay may hika at pinaghihinalaan niyang ang anak ni Pan-ho ang may kagagawan. Ngunit sa sandaling iyon, kasama ni Gang Yun ang bunsong anak na babae ni Ho-yang. Tinanong ni Gang Yun kung sinadya bang saktan ni Ho-yang ang kanyang anak. Nanginginig na sumagot si Pan-ho na nagkataon lamang ang lahat. Nagbanta si Gang Yun na kaya niyang ipawala si Ho-yang. Galit na sinabi ni Pan-ho na 2 taon na ang nakalipas, pinatay ng panganay na anak ni Gang Yun ang asawa ni Pan-ho. Nang marinig ito, nagngit-ngit si Gang Yun. Pareho silang nawalan ng isang mahalaga sa kanilang buhay. Nanginginig na lumuhod si Pan-ho at nagmakaawang hayaan siyang akuin ng kasalanan ng kanyang anak. Galit na umalis si Gang Yun nang walang sinabi. Sa kanilang pagbalik, inutusan ni Gang Yun ang kanyang assistant na si Park na imbestigahan ang sinabi ni Pan-ho. Ngunit bigla silang hinarangan ng maraming sasakyan. Takot na takot, tinawagan ni Pan-ho si Mion upang pigilan ito, ngunit walang sumagot.
Pinalibutan ng mga armadong tauhan ang sasakyan. Bumaba si Assistant Park at itinutok ang baril sa mga tauhan. Biglang binuksan ni Gang Yun ang pinto ng kotse at lumabas. Nang makita si Gang Yun, nagpanik ang buong grupo ng mga tauhan at nagtakbuhan. Kinabukasan, nakipagkita si Congressman Jung sa saksi. Umupo siya at naglahad ng lihim kay Suho. Alam niya kung sino ang responsable sa pagkamatay ng pamilya ni Suho. Iginiit ni Congressman Jung na si Pan-ho ang salarin, samantalang si Pan-ho naman ay nasa panig ni Chae-rim. Bagamat nagduda si Suho sa mga salita ng kongresista, napaniwala siya nang ipakita ang litrato nilang dalawa na magkasama. Sa sandaling iyon, lumapit si Chae-rim at tinanong si Congressman Jung kung ano ang ginagawa niya ron. Pagkatapos, dumating ang mga investigador. Nais nilang ilipat ang saksi sa ibang lugar. Hindi pinapayagan ng batas na manatili ang saksi kasama ang mga investigador. Nawalan na ngayon ng tiwala si Suho kay Chae-rim. Kahit anong paliwanag ang gawin niya, wala nang saysay. Alam niyang hindi na niya kayang protektahan si Suho. Walang magawa niyang pinanood ang kongresista na dalhin ang mahalagang saksi palayo. Kasabay nito, nakipagkita si Pan-ho ng pribado sa Presidential Secretary sa paanan ng Han River Bridge. Nais ni Pan-ho na makapasok sa Blue House sa lalong madaling panahon matapos ang kaso. Kung hindi niya magagawang magbigay ng hatol kay Sang-yuk. Sinabi ng sekretary na kailangan nilang sundin ang tamang proseso. Hindi inaasahan, inilabas ng sekretary ang isang litrato ni Pan-ho na lihim na nakikipagkita kay Gang Yun. Nadismaya ang sekretary na nagtiwala siya sa maling tao. Sinabi niyang may iba pa silang mga opsyon para sa posisyon sa Blue House. Nalungkot si Pan-ho nang mawala ang kanyang huling pag-asa. Nang gabing iyon, sa isang villa sa tabing dagat, nagpakita si Gang Yun upang makipag-usap ng pribado kay Suho. Tinanong ni Suho kung si Pan-ho ba ang salarin sa aksidente. Nais ni Suho na maparusahan si Pan-ho ng nararapat. Nagpatuloy ang paglilitis. Nagulat si Soyang nang biglang baguhin ng saksi ang kanyang testimonya. Itinanggi ni Suho na si Sang-yuk ang salarin. Ipinahayag niya na ang lahat ng sinabi niya noon ay pinilit lamang ng babaeng investigador. Unti-unting pumapabor ang mga pangyayari laban sa prosekusyon. Paulit-ulit na inaakusahan ng defense lawyer si Soyang na may kinikimkim na galit laban kay Gang Yun. Dahil hindi makapagbigay ng pinal na hatol si Pan-ho, nagpasya siyang patagalin ang paglilitis. Samantala, nagsagawa si Gang Yun ng investigasyon upang alamin kung ang kanyang panganay na anak ay talagang nanakit sa asawa ni Pan-ho. Lubos na nadismaya si Gang Yun sa kanyang anak. Noong panahong iyon, nakakulong si Gang Yun kaya walang nagsabi sa kanya. Dinala ng mga direktor si Sang-yuk sa Amerika upang makaiwas sa pag-uusig. Hindi lamang si Gang Yun, kundi pati sina Soyang at Chae-rim ay nahihirapan. Sila ay itinutulak na sa sukdulan, ngunit ayaw pa ring sumuko ni Soyang. Ito na ang huli nilang pagkakataon upang makulong si Gang Yun. Nalungkot si Chae-rim na ang judge na kanyang iginagalang ay ngayon ay nagtatrabaho na para sa kontrabida. Sinabi niyang may paraan siya upang maresolba ang kaso. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Pan-ho sa bahay, biglang pumasok si Secretary Park at binugbog siya. Ipinilit niyang tawagan ni Pan-ho si Mion. Nagkunwari si Pan-ho na hindi niya naiintindihan. Nagbanta si Secretary Park na kapag natagpuan niya si Mion, papatayin niya si Pan-ho anuman ang utos ng chairman. Pagkaalis ng secretary, umuwi si Ho-yang. Nagulat siya nang makita ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig. Sa pagkakita sa labis na paghihirap ng kanyang ama, nadurog ang puso ni Ho-yang. Makalipas ang ilang sandali, tumawag si Chae-rim at nakipagkasundo na makipagkita kay Pan-ho. Seryoso niyang tinanong tungkol sa aksidente ni Sang-yun. Pinaghinalaan niyang hindi iyon nagkataon lamang. Nahulaan din ni Pan-ho ang nais ipahiwatig ni Chae-rim. Lahat iyon ay plano ni Ho-yang upang ipaghiganti ang kanyang ina. Sinabi ni Chae-rim na kapag nahatulan ang panganay na anak ni Gang Yun, mamamatay siya. Baliwalain ang katotohanang itinago ni Pan-ho. Ito ay isang tahasang banta sa judge. Napagpasyahan na ni Pan-ho na ilantad ang lahat ng katotohanan at hiniling din niya kay Chae-rim na protektahan ang kanyang anak. Mas maaga, nakipagkita si Chae-rim sa nobya ng mekaniko. Malungkot na ikinuwento ng babae na noong nakaraang taglagas, naging magkaibigan ang anak ni Pan-ho at ang mekaniko. Inupahan ng anak ni Pan-ho ang mekaniko at ang nobya nito upang manmanan si Sang-yun. Nang malaman na binigyan ni Gang Yun ng motorsiklo ang kanyang anak, inutusan sila ni Ho-yang na bantayan at sundan ng mabuti ang anak ni Gang Yun. Sa kaarawan ng binata, sinundan nila ito hanggang sa villa at nagmasid mula sa malayo. Pagkaalis ni Sang-yun sakay ng kanyang sasakyan, agad tumawag ang mekaniko kay Ho-yang upang ipaalam ito. At ang inaasahang mangyari ay nangyari, sinagasaan at pinatay ni Ho-yang si Sang-yun. Palihim na sinundan ng mekaniko si Ho-yang upang pangingikil ng pera, habang ang kanyang nobya ay naghintay sa bahay ng balita. Iyon na rin ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang nobyo. Makalipas ang ilang panahon matapos mamatay ang mekaniko, si Ho-yang mismo ang pumunta upang aliwin ang nobya nito. Nangako si Ho-yang na ipaghihiganti niya ang pagkamatay ng nobyo ng babae. Alam ni Pan-ho at Chae-rim ang tunay na intensyon ni Ho-yang. Dahil sa matinding galit, matagal na niyang pinaplano ang kanyang paghihiganti. Matapos marinig ang lahat ng ito, unti-unting nawala ng composure si Pan-ho. Humingi siya ng sigarilyo kay Chae-rim at ginamit ang dahilan ng paglabas para manigarilyo upang tumawag sa telepono. Sa puntong iyon, nalaman na ni Chae-rim ang katotohanang matagal nang itinatago ni Pan-ho. Dahil dito, nais ni Pan-ho na may magpatumba kay Chae-rim. Matapos ang pag-uusap na yon, umuwi si Pan-ho na may mabigat na damdamin. Tumayo si Pan-ho sa harap ng pinto ng silid tulugan ng kanyang anak. Nag-ipon siya ng lakas ng loob upang lumapit, ngunit wala siyang tapang na buksan ang pinto. Hindi pa rin niya matanggap na ang kanyang anak ay naging isang mamamatay tao. Isang bagong araw ang nagsimula. Sa hapagkainan ng pamilya, nakita ni Gang Yun ang kanyang bunsong anak na babae na masayang nagte-text sa kanyang nobyo.
Biglang humingi ng tawad si Jiang sa kanyang asawa. Matagal na siyang nagdurusa sa sakit dulot ng pagkawala ng kanilang anak. Nang makita ni Gang Yun ang labis na kalungkutan ng kanyang asawa, lalo siyang nabagabag. Naunawaan niya ang sinasabi ng kanyang asawa. Kaya matapos ang almusal, personal na nagtungo si Gang Yun sa bilangguan upang dalawin ang kanyang panganay na anak. Nagulat si Sang-yuk nang makita ang kanyang ama. Mariing tinanong ni Gang Yun kung kilala niya ang asawa ni Pan-ho, ngunit nagsinungaling si Sang-yuk. Sinabing hindi niya alam ang pangalang iyon. Gayunman, idinagdag niya na sila ng kanyang ama ay may dugo ng diablo at isinilang upang maging mga hari. Nagalit si Gang Yun dahil ginamit ng kanyang anak ang palusot na iyon upang bigyang katwiran ang kanyang krimen. Sa kabila nito, nagpasya pa rin siyang patawarin ang kanyang anak. Malamig niyang sinabi na mapapawalang sala si Sang-yuk. Inutusan niya ang anak na manatili lamang at hintayin ang kanyang paglaya mula sa bilangguan. Bago umalis ang ama, tinanong ni Sang-yuk kung maaari silang magsalo sa hapunan, ngunit nanatiling malamig at walang tugon si Gang Yun. Nang gabing iyon, pinasok ni Mion ang bahay ng nobya ng mekaniko. Takot na takot ang babae nang makita si Mion at ang kanyang mga tauhan. Mahinahong tinanong ni Mion ang babae kung ano ang sinabi niya sa babaeng investigador. Kinabukasan, tinawagan ni Mion si Pan-ho. Ipinahayag niya ang kanyang pagkainis dahil hindi tinupad ni Pan-ho ang kanyang pangako. Sinubukan nitong iligtas ang sarili at iniwan siya sa alanganin. Nanatiling tahimik si Pan-ho nang banggitin ni Mion na alam na niya ang katotohanan si Hoyang ang nagplano ng pagkamatay ni Sang-yun. Dahil dito, nagbanta si Mion na kung ayaw ni Pan-ho na mabunyag ang katotohanan, kailangan niyang makapasok sa Blue House. Ito na lamang ang pag-asa ni Mion upang mabuhay. Bago pa makabawi si Pan-ho sa kanyang pagkabigla, nagbunyag pa si Mion ng isa pang lihim. Noong nakaraang araw, nakipagkita ang anak ni Pan-ho sa mga tauhan ni Mion upang bumili ng mga armas. Nagtaka si Mion kung ano ang binabalak ni Hoyang. Sa takot, tinanong ni Pan-ho kung naibigay na ba ang mga armas sa kanyang anak. Tiniyak ni Mion kay Pan-ho na maayos na niyang pinangasiwaan ang lahat. Isang pulong ang isinagawa upang paghandaan ang huling paglilitis. Napakalaki ng kasong ito at sangkot ang maraming makapangyarihang puwersa. Hindi agad makapagpasya si Pan-ho dahil kapos na siya sa oras. Kaya inayos niyang makipagkita sa kalihim ng Pangulo. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang alisin ang taong sumusunod sa kanya. Tinawagan ni Pan-ho ang seguridad at inutusan silang hulihin ang sumusunod sa kanya para sa pagtatanong. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang magpalit ng damit at tumungo sa lugar ng pulong. Nagulat ang kalihim ng Pangulo na nais siyang makita ni Pan-ho. Sinabi ni Pan-ho na may paraan siya upang pabagsakin si Gang Yun at ang korporasyon nito. Kapalit nito, kailangan pumayag ang kalihim na payagan siyang makapasok sa Blue House sa sandaling matapos ang paglilitis. Nangako rin si Pan-ho na hahatulan si Sang-yuk ayon sa kagustuhan ng kalihim. Samantala, nagtungo si Soyang sa bahay ng nobya ng mekaniko. Ngunit ang saksi ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Sinisi ni Soyang ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang saksi. Pagbalik niya sa punong tanggapan, nagulat siya nang makita si Pan-ho na nakaupo sa kanyang opisina. Nagtaka siya kung bakit naroon ito. Sumagot si Pan-ho na may nais siyang pag-usapan. Nadismaya si Soyang na naroon ang tauhan ni Gang Yun, ngunit nais pa rin niyang marinig ang sasabihin nito. Maring ipinahayag ni Pan-ho na hahatulan niya si Sang-yuk. Nagulat si Soyang sa biglang pagbabago ng kanyang pananaw. Ipinaliwanag ni Pan-ho na ang lahat ng kanyang ginawa noon ay dahil siya ay tinatakot ni Gang Yun. Matapos ang kaso sa korte, opisyal na siyang papasok sa Blue House. Upang tuluyang pabagsakin si Gang Yun, kailangan ni Pan-ho ang mga investigasyong dokumento na dating nakalap ni Soyang. Nais niyang isumite ang mga ito sa Blue House para sa formal na pagproseso. Matagal na nag-isip si Soyang bago siya tumayo at binuksan ang cabinet. Sa loob nito ay naroon ang lahat ng dokumentong pinaghirapan niyang inimbestigahan. Bago ibigay ang mga dokumento, sinabi ni Soyang na hindi niya makontak si Che Rim. Ayon kay Pan-ho, nagkita na raw sila ngunit hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Ibinunyag din niya na ang tunay na salarin ay ang sarili niyang anak. Tiningnan siya ni Soyang ng diretso at sinabi niyang may ebidensya siya upang idiin si Hoyang. Pagkatapos nito, malamig na kinuha ni Pan-ho ang mga papeles at umalis. Kinagabihan, sa pamilyar na tulay, may hinihintay si Pan-ho. Biglang huminto ang isang itim na sasakyan. Nang bumaba ang bintana, lumitaw ang isang estrangherong mukha na agad ikinabahala ni Pan-ho. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang tauhan ng sekretaryo. Dahil nagduda, tinawagan ni Pan-ho ang sekretaryo ngunit walang sumagot. Sinabi ng estranghero na nasa isang agarang pulong ang sekretaryo at kung hindi raw maniniwala si Pan-ho, aalis na lang siya. Mabilis na hinawakan ni Pan-ho ang pinto ng sasakyan. Inutusan niya ang lalaki na ipaalam agad sa kanya kapag nakarating na sa sekretaryo ang mga dokumento. Pagkatapos, umuwi si Pan-ho at nakita ang anak niyang nakaupo sa sofa, tila malalim ang iniisip. Pinayuhan niya ang anak na huwag nang gagawa ng anumang kahangalan. Maya-maya, tumawag ang sekretaryo ng Pangulo. Sinabi nitong natanggap na niya ang mga dokumentong ipinadala ni Pan-ho. Gayunman, ayon sa sekretaryo, hindi sapat ang mga iyon upang pabagsakin si Gang Yun. Hinimok niya si Pan-ho na humanap pa ng mas matibay na ebidensya, iyon lamang ang paraan upang makapasok siya sa Blue House. Sumagot si Pan-ho na magpapadala pa siya ng karagdagang mga dokumento kinabukasan, ngunit kailangan muna niya ng katiyakan mula sa sekretaryo. Doon natapos ang usapan. Tahimik na tumingin si Pan-ho sa labas ng bintana at napagtanto niyang may nagmamatsyag pa rin sa kanya. Kaya't inayos niyang makipagkita kay Mion kinabukasan bago sumikat ang araw. Ang kailangan ni Pan-ho ay patunay na ang asawa ni Gang Yun ang may kagagawa ng panununog at pagpatay. Hiniling din niya kay Mion na may mag-asikaso sa taong sumusunod sa kanya.
Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ng mga tauhan ni Mion ang sasakyang nagmamatyag. Nagkunwari silang mga gwardiya upang malinlang ang sumusunod. Sa isang sandaling pagkukulang, inatake ng mga tauhan ni Mion ang stalker. Sinamantala nila ang pagkakataon at nagtungo upang makipagkita kay Mion. Masayang inilabas ni Mion ang ebidensyang hinihingi ni Panho. Kasabay nito, buong pagmamataas niyang inihayag na hawak din niya ang isang lihim ni Panho. Pagkaalis ni Panho, biglang napalibutan si Mion ng isang grupo ng mga goons, mga tauhan ni Gang Yun. Dinala nila si Mion sa isang abandonadong bodega. Nagpumiglas siya ngunit mabilis ding napasuko. Bago mamatay, inamin ni Mion kay Gang Yun ang buong katotohanan. Samantala, pinahinto rin ang sasakyang sinasakyan ni Panho. Lumitaw ang mga tauhan. Pinamumunuan ni Assistant Park. Galit na galit si Assistant Park at binasag ang mga bintana ng sasakyan ni Panho. Agad siyang hinila palabas ng iba pang mga tauhan upang imbestigahan. Nabigla si Panho nang malaman niyang nabunyag na ang kanyang mga kilos. Ipinakita ni Assistant Park ang ilang larawan na ibinigay ng sekretaryo ng Pangulo, mga larawang ipinadala pala ng mga tauhan ni Gang Yun. Doon lamang napagtanto ni Panho na siya'y nalinlang. Kaagad pagkatapos, lumitaw si Gang Yun. Galit na nilapitan niya si Panho at kinuha ang ebidensyang kakakuha lamang nito kay Mion. Alam ni Gang Yun na nais siyang pabagsakin ni Panho. Sa sandaling iyon, lumuhod si Panho sa paanan ni Gang Yun. Inamin niyang matapos malaman na nakapatay ang kanyang anak, dinala niya ito upang sumuko. Ngunit nang malaman niyang ang napatay ay anak ng chairman, itinago niya ang lahat. Nais ni Panho na akuin ang lahat ng kasalanan at nagmakaawa kay Gang Yun na iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ngunit hindi pinansin ni Gang Yun ang kanyang mga sinabi. Sumapit ang bagong araw. Hindi nakatulog si Panho buong magdamag. Ito ang araw ng pinal na hatol para kay Sangyok. Opisyal nang nagsimula ang paglilitis, at si So Yang ang unang nagsalita. Lahat ng kanyang paratang ay nakatuon kay Sangyok, ngunit wala sa kondisyon si Panho upang makinig. Biglang bumukas ang mga pinto ng hukuman. Pumasok si Gang Yun, malamig ang tindig at naglalabas ng nakapanghihilakbot na presensya. Masusing pinagmamasdan ni Gang Yun ang bawat kilos ni Panho. Pagkatapos magsalita ng depensa, muling bumukas ang mga pinto. Pumasok si Hoyang, puno ng puot ang mga mata at nakatuon sa kontrabida. Kasabay nito, natagpuan ang sasakyan ni Cheirim sa pantalan, lubog sa ilog. Matapos maglahad ng kani-kanilang panig, dumating ang sandali ni Panho upang magpasya. Kalmado niyang idineklara na hindi sapat ang ebidensya upang hatulan si Sangyok, kaya pinalaya si Sangyok. Lubos na dinurog ng hatol na ito ang damdamin ni Soyang. Paglabas, galit niyang tinanong si Panho kung siya ba ang pumatay kay Cheirim. Ngunit hindi sumagot si Panho at basta na lamang umalis. Bumalik siya sa kanyang opisina na puno ng paghihirap at napaupo sa isang sulok. Ang lahat ng kasalanang nagawa niya ay hindi mapapatawad. Ang paglaya ni Sangyok ay nagpaalab sa galit ni Hoyang. Sa sandaling iyon, may lumapit kay Hoyang at sinabing alam nitong balak niyang patayin si Sangyok. Ibinigay ng estranghero ang isang baril at pinayuhan si Hoyang na siya na mismo ang tumapos dito. Pagkaalis ng estranghero, tumawag si Kim Yun kay Hoyang at inanyayahan siyang maghapunan sa kanyang bahay. Pagkatapos, dali-daling nagtungo si Hoyang sa banyo upang suriin ang baril. Naalala ni Hoyang ang araw na nasagasaan niya si Sangyok gamit ang kanyang sasakyan. Pagkatapos, naisip niya ang mapagmataas na ekspresyon ni Sangyok sa korte. Lalong tumibay ang determinasyon ni Hoyang na maghiganti. Palihim na itinago ni Hoyang ang isang baril sa kanyang katawan at umalis. Nang makita ni Kim Yun ang balisang mukha ni Hoyang, hinawakan niya ang kamay nito upang aliwin siya. Hindi niya namalayan na siya mismo ang nagdadala ng panganib pa uwi. Tumunog ang cellphone ni Hoyang, ngunit nang makita niyang ang tumatawag ay ang kanyang ama, agad niya itong pinatay. Ito ang unang pagkakataon na bibisita si Hoyang sa bahay ng kanyang kasintahan. Nang bumalik ang sasakyan ng dalaga, maraming bodyguard ang agad na lumitaw. Masayang ipinasyal ni Kim Yun si Hoyang sa bahay. Samantala, sa kanyang pribadong opisina, nakikinig si Gang Yun sa ulat ng kanyang tauhan tungkol sa pinagmulan ni Hoyang. Si Hoyang ang nagplano ng pagpaslang sa batang master na si Sangyok. Natakot si Assistant Park na baka saktan ni Hoyang ang dalaga, kaya't nagpasya si Assistant Park na kumilos muna upang alisin ang banta. Ngunit pinigilan siya ni Gang Yun. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Hoyang ang sitwasyon. Matapos umalis ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, tinawagan ni Gang Yun si Panho. Ibinunyag ni Gang Yun na ang pumatay sa kanyang anak, ang anak ni Panho, ay kasalukuyang kasama ng kanyang anak na babae. Siyempre, nahulaan na ni Gang Yun ang dahilan kung bakit naroon si Hoyang. Sa takot, nakiusap si Panho kay Gang Yun na patawarin ang kanyang anak. Nagngit-ngit si Gang Yun dahil kapwa si Panho at ang anak nito ay paulit-ulit na sinusubukang saktan ang kanyang pamilya. Binalaan niya ang dalawa na siya mismo ang bahala sa kanila. Sa sandaling iyon, bumalik si Sangyok sa mansyon. Matagal-tagal na ring hindi nakakauwi si Sangyok. Pagpasok pa lamang niya sa hardin, naging arogante siya nang makita ang binatang nasa harapan niya. Nawalan na ng katinuan si Hoyang, ang taong nakatayo sa kanyang harapan ang pumatay sa kanyang ina. Nang bubunutin na sana ni Hoyang ang baril upang barilin si Sangyok, masayang tumakbo si Kim Yun at ipinakilala ang kanyang nobyo kay Sangyok. Dahil labis na mahal ni Sangyok ang kanyang kapatid, magiliw niyang binati si Hoyang. Sa sandaling iyon, pinigil ni Hoyang ang kanyang galit at nakipagkamay sa kanyang kaaway. Hindi inaasahan, tinanong ni Sangyok kung nagkita na ba sila noon. Ngumiti si Hoyang at sinabing hindi pa. Pagkatapos, mabilis na binawi ni Hoyang ang kanyang kamay at umalis kasama si Kim Yun.
Pagkaraan, mag-isa niyang sinuri ang baril na kanyang inihanda, saka inayos ang kanyang kasuotan bago ang hapunan. Si Jiang, na laging magiliw sa nobyo ng kanyang anak sa harap ng iba, ay tinawag sina Kim Yun at Ho Yang upang sumama sa hapunan. Kalmadong umupo si Ho Yang sa mesa, ngunit puno ng pot ang kanyang mga mata habang titig na titig kay Sang-hyuk. Kasabay nito, sinusubukan ni So Yang na tawagan si Pan-ho. Ngunit walang oras si Pan-ho upang sumagot, baliw na siyang nagmamaneho patungo sa bahay ni Gang Yun. Ang kanyang galit ay tuluyang nagpalabo sa kanyang isipan. Nang marinig ni Pan-ho na siya mismo ang hahawak sa lahat ni Gang Yun, labis siyang natakot. Kaagad matapos ang hapunan, malamig na lumapit si Gang Yun sa mesa. Patuloy namang pinahihirapan ni Sang-hyuk si Ho Yang. Minamaliit ni Sang-hyuk ang katayuan ni Ho Yang. Hindi niya maunawaan kung bakit nakaupo si Ho Yang sa parehong mesa niya. Ngunit dahil nobyo ito ng kanyang kapatid, may pag-usisan niyang tinanong si Ho Yang kung ano ang tingin niya kay Kim Yun. Kalmadong sumagot si Ho Yang na si Kim Yun ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Nang makita ni Gang Yun na ngumiti ang kanyang anak, naging seryoso siya. Gusto niyang malaman kung gaano kalalim ang nararamdaman ni Ho Yang para sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, paulit-ulit na tinatawagan ni So Yang si Jiang. Naiinis, sinagot ni Jiang ang tawag at pumasok sa kanyang silid. Pagkasagot niya, ibinunyag ni So Yang na 2 taon na ang nakalipas, naging suspek si Sang-hyuk sa isang kaso ng pagpatay. Ang biktima ay ang ina ni Ho Yang. Maging ang aksidente ni Sang-hyuk ay bahagi ng plano ng paghihiganti ni Ho Yang. Nabigla si Jiang sa katotohanan ito. Hindi na siya makatayo. Ipinagpatuloy ni So Yang na 6 na buwan ang inihahanda ni Ho Yang ang buong plano. Tila ngayon, ang anibersaryo ng pagkamatay ni Sang-hyuk. Walang kaalam-alam si Sang-hyuk sa nalalapit na panganib. Pakiramdam niya ay pamilyar ang mukha ni Ho Yang. Nagpakita si Ho Yang ng isang masamang ngiti. Kalmadong sinabi ni Ho Yang na nagkita na sila 2 taon na ang nakalipas, eksakto 2 taon at 3 buwan. Nagulat si Sang-hyuk na ganoon katumpak ang alaala ni Ho Yang. Ipinaliwanag ni Ho Yang na nagkita sila sa istasyon ng pulis at pagkatapos ay pinalaya si Sang-hyuk. Tensyosong pinagmamasdan ni Gang Yun ang sitwasyon. Biglang umatake ang hika ni Ho Yang. Mabilis niyang kinuha ang kanyang gamot upang pigilan ang mga sintomas. Alam ni Gang Yun ang pinagmulan ni Ho Yang, ngunit pinili niyang manahimik at magmasid. Matapos kumalma, masakit na ikinuwento ni Ho Yang ang hatol ng korte. Pinalaya si Sang-hyuk. 1 buwan matapos ang hatol, pumanaw ang ina ni Ho Yang. Sa galit, tumayo si Ho Yang at tinanong kung wala ba silang kahit katiting na konsensya para sa mga biktimang kanilang pinatay. Hindi na unawaan ni Kim Yun ang sinasabi ng kanyang nobyo. Nakiusap siya sa kanyang ama na patawarin si Ho Yang. Dahil ayaw ni Gang Yun na masaktan ang kanyang anak, pinalayas niya si Ho Yang palabas ng mansyon. Sa sandaling iyon, nagsalita si Sang-hyuk. Nilait ni Sang-hyuk ang ina ni Ho Yang at sinabing hindi niya naaalala ang sinumang may ganoong pangalan. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Gang Yun si Ho Yang. Nabaliw na siya sa galit. Galit na binunot ni Ho Yang ang baril at itinutok ito sa mukha ni Sang-hyuk. Nagulat si Sang-hyuk na naglakas loob si Ho Yang na itutok sa kanya ang baril. Si Kim Yun, na nakaupo sa tabi, ay takot na nakatingin kay Ho Yang. Sinubukan ni Gang Yun na pakalmahin si Ho Yang at nangakong pababayaan na lamang ang lahat. Ngunit binaliwala ni Ho Yang ang payo niya. Iginiit na mas mahalaga ang buhay ng kanyang ina kaysa sa mga walang hiyang iyon. Bigla, humarang si Kim Yun sa harap ng baril. Nagmamakaawang iligtas ni Ho Yang ang kanyang pamilya. Nanginig si Gang Yun sa takot nang makita ang anak na gumawa ng ganoong kapusukan. Pinayuhan niya itong umalis, ngunit itinulak lamang siya ni Ho Yang palayo. Walang pag-aalinlangang sumugod si Ho Yang patungo kay Sang-hyuk. Sa labas dumating din si Pan-ho ngunit hinarang ng mga gwardiya. Biglang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril na ikinagulat ng lahat. Naramdaman ni Pan-ho na may masamang nangyari. Tinamaan ng bala si Sang-hyuk, ngunit nasugatan din si Ho Yang. Tumakbo palabas ang ina ni Ho Yang. Nakatutok ang baril sa kanya. Dahil sa matinding sakit, bumagsak si Ho Yang. Bago mawalan ng malay, sinubukan ni Ho Yang na barilin si Gang Yun, ngunit agad siyang binaril ni Jiang at napatay. Nabigla si Gang Yun at napabitaw sa kanyang armas. Lumapit siya sa asawang wasak na wasak at sinabi rito na ibigay sa kanya ang baril, sabay sabing tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Assistant Park. Tinulungan ng kanyang asawa at ng assistant si Jiang papasok sa isang silid. Samantala, buhay pa si Sang-hyuk, agad dinala si Sang-hyuk para gamutin. Pagkatapos ng lahat ng iyon, si Kim Yun na lamang ang naiwan, wasak ang puso, habang pinagmamasdan si Ho Yang na nakahandusay sa sarili nitong dugo. Sa kanyang huling sandali, sinubukan ni Ho Yang na humingi ng tawad sa kanyang kasintahan. Pagkaraan, dumating si Gang Yun, niyakap ang kanyang anak, at umalis sa lugar. Pagdating mismo noon, dumating si Pan-ho. Nanlumo siya nang makita ang kanyang anak na nabaril at wala ng buhay. Nagsidatingan ang maraming bodyguard, ngunit pinigilan sila ni Assistant Park. Nais niyang makita ni Pan-ho ang mukha ng kanyang anak sa huling pagkakataon. Sa matinding paghihinagpis, niyakap ni Pan-ho ang kanyang anak at sinabing oras na para umuwi. Ngunit wala na si Ho Yang. Sa labas, dumating ang mga pulis at paramedic. Mabilis nilang isinakay si Ho Yang sa stretcher. Masamang tinitigan ni Pan-ho si Gang Yun. Pagkatapos, mag-isa si Pan-ho na nakatayo, walang kurap na nakatitig sa bangkay ng kanyang anak. Inanunsyo ng pulisya na patuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Inako ni Assistant Park ang buong pananagutan, sinabing si Ho Yang ang nagtutok ng baril sa pamilya ng chairman at kumilos lamang siya upang protektahan ang kanyang amo. Iginigiit din ng assistant na may bahagi ng pananagutan ng pulisya dahil pinayagan nilang magkaroon ng baril si Ho Yang. Sa huli, kinumpirma ng forensic examination na kay Ho Yang ang mga fingerprint sa baril.
Gayunpaman, alam ng pulisya kung sino talaga ang mga utak sa likod ng lahat. Samantala, napalibutan ng mga tauhan ni Gang Yun ang misteryosong taong nagbigay ng baril kay Ho Yang. Pinipilit nila itong sumuko at umamin sa krimen. Ang pagkamatay ng kanyang nobyo ay naging matinding dagok kay Kim Moon. Lalo siyang naging balisa at nakaranas ng walang tigil na pananakit ng ulo hanggang sa madalas siyang mahimatay. Idinaos ang libing ni Ho Yang. Si Pan-ho, lunod sa dalamhati, ay lumuhod sa harap ng alaala ng kanyang anak. Si So-yang lamang ang dumalaw upang magbigay galang. Sinabi ni So-yang na may nagbigay kay Ho Yang ng baril, ngunit ayaw muna itong pakinggan ni Pan-ho. Pagod na siya sa lahat ng nangyari. Pakiramdam niya ay napakadi makatarungan ang buhay. Ginawa niya ang lahat upang protektahan ang kanyang anak, ngunit sa huli, nasaksihan pa rin niya ang masakit na pagkamatay nito. Matapos asikasuhin ang libing, nagpasya si Pan-ho na umamin. Nais niyang akuin ang responsibilidad sa mga krimeng kanyang nagawa. Sa labas, pinagmamasdan sila ni na Congressman Jung at ng Presidential Secretary. Balak ng Blue House na gamitin si Pan-ho bilang kasangkapan. Tanging si Sang-yuk lamang ang nanatiling walang pakialam matapos ang mga krimeng kanyang nagawa. Ang asal ng kanyang anak ay ikinagalit ni Gang Yun. Pagkamatay ni Ho Yang, araw-araw ay binabalot ng mabibigat na isipin si Gang Yun. Isang araw, may narinig siyang ingay mula sa silid ng kanyang anak. Nang tingnan niya, nadatnan niyang nakahandusay si Kim Moon sa sahig. Maraming uri ng gamot ang nakakalat sa mesa. Agad na dinala si Kim Moon sa ospital. Bagamat naligtas siya, malabo nang tuluyang gumaling ang kanyang katawan. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding dalamhati kina Gang Yun at sa kanyang asawa. Makalipas ang ilang sandali, naghahanda na si Sang-yuk na lisanin ang bansa. Hindi inaasahan, hinarang siya ni So-yang. Mayabang siyang hinarap ni Sang-yuk, ngunit ngumiti lamang si So-yang at sinabing sa susunod ay ipapadala na niya ito sa kulungan. Pansamantalang humupa ang mga pangyayari. Sa tabing dagat, nagkita sina Pan-ho at Gang Yun upang mag-usap. Naunawaan ni Pan-ho ang kalagayan ni Kim Yun. Sinabing nagpadalos-dalos lamang ito dahil sa matinding dalamhati. Bagamat magkaaway sila, pareho nilang dinanas ang pagkawala ng pinakamamahal nila. Ito ang kabayarang kailangan nilang pagbayaran para sa kanilang mga kasalanan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.